Ang lalaking ito ay ang panganay na anak ng isang mayamang pamilya. Lahat ng luho at benepisyo ng pagiging gwapo at mayaman sa eskwela ay normal lang para sa kanya. Pero isang araw, habang siya'y naglalakad, tinamaan siya ng kidlat mula sa kung saan. Hindi siya namatay. Isang kaluluwa ang lumitaw at sinubukang nakawin ang kanyang katawan. Nalaman ni Fernand ang nangyayari at ginamit ang kanyang mana para ipagtanggol ang sarili. Sa kabila nito, isang bahagi ng kaluluwa ang sumanib sa kanya. Sa sandaling iyon, bumaha sa kanyang isipan ang mga alaala ng iba at may mga kakaibang teksto na lumitaw sa kanyang paningin. Para silang mga propesya tungkol sa 72 demonyo na sasalakay sa mundo at magdadala ng kaguluhan sa lahat. At ngayon, ang pinakanakakatakot na bahagi, sinabi nito na siya, si Fernand Pellenberg, ay palalayasin sa kanyang pamilya at magiging isang pulubi, walang-wala. Malapit nang masira ang mundo, pero ang talagang ikinainis ng bida ay ang katotohanang magiging mahirap siya. Mula noong araw na yon, hindi na tumigil si Fernand sa pag-isip tungkol dito sa kanyang mga klase. Tungkol sa dahilan kung bakit mayroon siyang access sa hinaharap ng mundo. Isang hinaharap kung saan isang binata na nagngangalang-ain ang tatalo sa mga demonyo. Ngunit sa parehong hinaharap, siya ay magiging isang pulubi. Sundan ang kwento upang makita kung paano niya tatakasan ang kahindik-hindik na kapalaran na ito. Tinapos ng guro ang kaluluwa, at nagtaka si Fernand kung paano niya nakuha ang mga alaalang iyon, pero wala siyang nahanap na sagot. Ang tanging sigurado ay malaki ang tsansang totoo ang propesya, at hindi lang ito tsansa, kundi isang bagay na nagmumula sa malayo. Dahil dito, nagawa niyang tingnan ang hinaharap at kumita ng mas maraming pera. Ang katotohanang parating na ang propesya, ay nangangahulugan din parating na ang kanyang pagkawasak, at kailangan niyang alamin ang katotohanan ng propesya. Tinanong ng kalihim kung kamusta ang klase, at sumagot si Fernand na pareho lang palagi. Ngunit tumanggap siya ng kaunting kape, at kinuha ang isang dyaryo. Tinanong ng kanyang kalihim kung masama ang pakiramdam ng Young Master kamakailan, ngunit itinanggi ito ni Fernand. Sumagot ang empleyado na tila marami siyang iniisip, at tinanong ng Young Master kung kailan pa niya ito naisip. Sinabi niya na mga 6 na buwan na ang nakalipas, nagsimula siyang lumabas ng matagal. Ang taong dating inuuna ang investigasyon ay gumawa ng mga kakaibang desisyon na parang sinapian matapos tamaan ng kidlat. Sinabi ni Fernand na ang mga kakaibang bagay na ito ay maaaring tama sa huli, hanggang sa mapansin niya ang isang pangalan sa papel, ang kay Ayn Armian, at nagulat siya na nag-enroll ito. Tinanong ng kanyang kalihim kung may iba pang mapagkukunan ng impormasyon, ngunit mabilis na tumakbo si Fernand papunta sa timog. Nagtaka ang katulong tungkol sa kape habang pinapanood ang kanyang amo na umalis. Ang Imperial Academy ay isang malawak na lupain na itinayo sa Bardian, isang isla sa Imperial Sea, na may malalawak na lupaing nilikha ng Mahika, at ang timog na bahagi ay Milesian, kung saan nagpasya si Fernand na alamin kung totoo ang propesya. Sa mga nilalaman na nabanggit, may 3 bagay na nanatili sa kanyang isipan, kung saan lahat ay nagsasabi tungkol sa kanilang mga kahindik-hindik na hinaharap na ikinagalit ni Fernand. Pero itinanggi niya ito, sinasabing hindi ito totoo. Una, sa hinaharap kung saan si Fernand Pellenberg ay magiging isang pulubi. Pangalawa, ang 72 demonyo ni Solomon ay muling ipapatawag pagkatapos ng libu-libong taon. At pangatlo, ang kinabukasan ni Ayn Armian, na siyang magliligtas sa mundo sa pamamagitan ng paglaban sa mga halimaw. Siya ay isang tao na maaaring hindi kilala ng mga taga-imperyo, dahil siya ay isang inapo ng tagapagtatag ng imperyo, si Colinas Armian, na nagtatag ng imperyo kasama ang 5 nakapalibot na kaharian. Ngayon, 1 milenyo ang lumipas, na wala na nang bumagsak na angkan ang lahat ng otoridad nito sa pamilya ng imperyo. Sinasabi ng propesya na ang inapo, si Ayn Armian, ang bida, kung saan pagkatapos ng eksamen, tumakbo siya papunta sa Lesian. Nakasulat iyon ng detalyado na parang isang libro. Kapag nakita ko na kung kikilos ang bastardong ito ayon sa propesya, mapapatunayan kung totoo nga ito. Bukod dito, ang bastardong ito ay hindi lang bida sa propesya, kundi isang taong direktang may kaugnayan sa kanyang kahindik-hindik na kinabukasan. Ang pinakamahalaga ay wala siyang ideya kung bakit siya kinamumuhian. Hindi mabasa ni Fernand ang buong nilalaman ng libro ng propesya, at tanging ang pangkalahatang takbo lang ang nasusundan niya nang hindi naintindihan ang sanhi at bunga. Ang mababaw na dahilan ay umanib siya sa demonyo, pero wala man lang itong saysay. Kasalukuyang hinahanap ni Ayn ang isang tagong dungsyon sa Lesian. Sa loob, mayroong isang pamana mula sa unang emperador ng pamilyang Armian, isang espada na may kaluluwa niya. Sa libro ng propesya, siya ang posibleng magliligtas sa mundo at isang dakilang bayani. Sinasabing kung wala siyang talento laban sa mga demonyo, matagal na sana siyang nadurog. Hanggang sa nakaamoy siya ng dugo sa tabi niya, naisip niyang nasugatan si Ayn sa dungsyon at hindi pa namumukadkad ang kanyang talento. Ang isang Kroiker ay isang maninila sa Lesian na mahirap kalabanin. Sabi ni Fernand, simple lang ito tulad ng sinabi sa propesya, pero iniisip niyang dapat siyang sumilip sa loob hanggang sa may napansin siyang paparating. Nagtataka siya kung bakit nandoon si Ayn at hindi pa pumapasok sa dungsyon. Sabi ni Fernand na isa itong restricted area para sa mga baguhan. Nagtanong si Ayn kung paano niya ito nakilala,
at sumagot ang bida na kilala niya ang inapo ng mga Armian. Gusto ring malaman ni Ain kung sino siya. Nagpakilala ang bida bilang si Fernan, pero sinabi niyang dapat siyang tawaging Sonbae habang nakikilala siya ni Ain. Ngunit pumayag siyang tawagin siyang ganoon habang tinatanong ni Fernan kung tumakas ba siya mula sa isang butiki. Sumagot si Ain na nakasagupa siya ng isang kroiker. Nagbato si Fernan ng isang potion at sinabing minsan lang sa isang taon na iulat ang mga yon, kaya malas siya. Ngunit iyon ay isang potion na may pinakamataas na grado, at mas mabuting inumin ito kaysa sa isa 0 bote ng mababang antas. Sinubukan ni Ain na sabihin hindi niya kayang magbayad, ngunit tinama siya ni Fernan na tawagin siyang Sonbae. Ngunit binanggit niya na hindi niya kailangan ng pera, dahil kahit bumagsak na ang kanyang pamilya, siya pa rin ay may dugong imperial. Kaya dapat itong tawaging isang investment. Habang iniisip ni Ain na hindi siya katulad ng mga chismis, nagpasalamat siya sa kanyang Sonbae. Iniisip naman ni Fernan na sayang lang kung hindi dahil sa propesya, at binalaan si Ain na maswerte siya dahil kung iba ang nakakita, mapapatalsik siya sa pagpasok sa lugar na yon. Kaya dapat siyang mag-ingat mula ngayon, at tinanggap niya ang kabaitan nito. Iniisip ni Fernan na hindi niya kailangang bumalik, kundi magtatago sa pamamagitan ng pagbura sa kanyang presensya. Ilang sandali pa, sinundan niya si Ain papunta sa donjon. Nagkomento si Fernan na ganoon pala talaga ang teritoryo, at siguradong nilinis na ito ni Ain. Pero ang kakaiba ay may mga mahiwagang lampara, ngunit hindi siya makaramdam ng mana doon. May sumisipsip sa mana sa paligid, at iniisip niya kung mga semi-permanent na lampara ba ang mga yon. Naalala niya na si Ain ay ibang-iba sa imahe sa propesya, at hindi niya maipagkakatiwala ang kanyang kinabukasan dito. Sa propesya, pumasok si Ain sa dungsyon na sugatan, at ang epekto ng pagkahulog ay nag-iwan sa kanyang katawan na wasak. Ininom niya ang lahat ng natitirang potion, ngunit malubha ang kanyang mga sugat. Kaya nagpatuloy sa paglakad si Ain, tinitiis ang sakit hanggang sa may nakita siyang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa dulo ng altar, may isang mahabang espada na kakaibang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na kunin ito. Kinuha ni Ain ang espada, at sa sandaling iyon, isang maningning na liwanag ang humila sa kuweba mula sa kadiliman. Iniisip ni Fernan na sapat na itong mahina para maglaho, ngunit nag-iwan ng mga bakas ng mahika. Ang marka sa gitna ng altar at si Ain na nilinis ang dungsyon ng walang anumang pinsala. Ang buong sitwasyon ay nagsasabing totoo ang propesya, na nangangahulugang mangyayari talaga ang kanyang kinabukasan anuman ang mangyari. Kaya nagrereklamo siya na magiging pulubi siya, at ito ay isang napakapangit na hinaharap. Si Ain Armian, ang bida ng propesya at bayani na nagpoprotekta sa mundo mula sa mga demonyo, at siya ring magdadala ng kanyang pagbagsak. Si Ain ay isa palang sumisikat na bituin, ngunit mayroon siyang ganap na naiibang personalidad kaysa sa kanya. Siya ang tipo na mas pinapahalagahan ang karangalan kaysa sa mga material na bagay. Kung basta-basta siyang lalapitan, maaari itong maging isang hindi inaasahang gulo, kaya iniisip niya kung paano ito haharapin. Sinasabing isa itong mahirap na problema, at tinanong siya ng kanyang katulong tungkol dito. Sinabi ni Fernan kay Hyde na may isang bagay na tiyak na lalago kung mamumuhunan siya, pagkatapos ay nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin, at sinabi ni Hyde na huwag mag-atubili. Nagrereklamo ang young master na mayroon siyang personalidad na hindi tugma, at walang pakialam si Hyde. Dahil sabi ng duke na kahit ang mga personalidad ay maaaring magkasundo sa pamamagitan ng pera. Iniisip ni Fernan na komplikadong harapin ang mga demonyo at pagkawasak. Maliit lang ang pagkakaiba ng personalidad kapag nahaharap sa maraming pera. Gayunpaman, kailangan niya ng mas maraming impormasyon tungkol kay Ain, kaya sinabi niyang hahanapin niya ito ngayon. Nagtanong ang kanyang katulong kung sino dahil may darating na bisita mamaya, ngunit napabuntong hininga na lang siya habang umaalis ang kanyang amo. Sa akademya, ang mga dormitoryo ay itinalaga ayon sa resulta ng entrance exam. Ang 1 hanggang 10 ay sa Lebedus de Alate, mula 11 hanggang 30 ay para sa mga pambihirang estudyante, at ang nasa ibaba noon ay ang Dibs Dormitory. Isinigaw ng ego ng espada ang pangalang iyon, sinasabing isang inapo ng Armian ang nandoon sa halip na sa tuktok, at ito'y hindi kapanipaniwala. Kahit na malaman ng kasalukuyang emperador, babangon siya mula sa kanyang libingan na galit, ngunit tinanong lang ni Ain kung bakit biglang lumitaw ang mga demonyo. Sumagot ang ego ng espada na imposible yon maliban na lang kung may manghihimasok. Sumagot si Ain na hindi siya tutulong dito dahil mahina pa siya, at sumigaw ang espada na hindi ito naniniwala roon. Sabi niya, sa totoo lang, ang unang emperador ang tunay na may kasalanan dahil inalis niya ang sistema ng paghalili sa imperyo at pinalitan ito ng pagpili ng emperador mula sa mga elektor. Ibinigay niya ang karamihan sa mga lupain ng Armian sa imperyo at ipinagpatuloy ito sa loob ng 100 taon. Ang mga naibigay na teritoryo ay hindi na sa kanila, at sa paglipas ng panahon, nawala ang kanilang yaman at mga pamamaraan sa bawat henerasyon. Kahit na isang kandidato lang, sa kabila ng mga pangyayari, sumagot ang emperador na may talento pa rin siya, at ibibigay ang lahat ng yaman para maibalik ang kaluwalhatian. Inilagay din siya doon ng kasalukuyang emperador para sa isang layunin. Kumatok si Fernan sa pinto at tinanong kung nandoon si Ain, at nagtanong ang binata kung sino yon.
Sabi ng bida, ito raw ay ang kanyang anak. Binuksan ni Ain ang pinto at nagtanong kung ano ang sadya niya habang tinanong ni Fernand kung abala ba siya. Sinabi ng swordsman na wala siyang mahalagang ginagawa ngayon at binanggit ng bida na gusto niyang maglakad-lakad kasama siya. Dahil napakaingay doon, gusto niyang pumunta sa mas tahimik na lugar. Nakiusap si Ain na maghintay siya ng 10 minuto para maghanda at umalis. Nagreklamo si Fernand na pinaghihintay siya ng 10 minuto at dapat siyang disiplinahin, pero nakiusap si Ain na 5 minuto na lang sa pagkakataong ito. Pumayag ang bida at sinabing maghihintay siya sa harap ng dormitoryo. Tinanong ng kaluluwa ng unang emperador kung sino ba naman ang lalaking ito. Sinabi ni Ain na siya ang panganay na anak ng pamilyang Fellenberg, at tinanong ng kaluluwa kung galing ba siya sa mayamang pamilyang iyon na magaling lang sa paggawa ng pera. At nagtaka ang lalaking blonde kung bakit gusto siyang makita nito. At kung gusto ba niyang maningil para sa potion. Habang nasa silid, napansin ni Fernand na dinala niya ang espada. Sumagot siya na wala siyang masamang intensyon, at naintindihan ng bida, na aalalang ayaw ng mga kabalyero na malayo sa kanilang mga sandata. Habang iniisip na malamang ay sinapian siya ng ego ni Emperador Gardner, tinanong ni Ain ang dahilan ng imbitasyon. Sumagot si Fernand na wala lang iyon, at iniisip niya lang ang hapunan. Malaya ang binata na humiling ng kahit anong gusto niya, at sinubukan ni Ain na tumanggi dahil mukha itong mahal. Pero iginiit ni Fernand na huwag tumanggi kung nag-aalok siya, kaya pumayag na rin ito. Inisip ng bida na mukha siyang mabait at inosente, ngunit gusto niyang malaman kung paano siya nagawang linlangin nito sa propesya. Kaya tinanong niya kung ano ang gustong gawin ng binata kapag nagtapos na siya sa akademya. Dahil karaniwan, nag-enroll sila para palawakin ang impluensya. Pero si Ain ay laging pinapalakas ang kanyang lakas sa halip na makisalamuha. Kaya nakakagulat na malaman na may isang tagapamilyang iyon na pumasok sa akademya, at sumagot si Ain na pagod na siyang tratuhin na parang katatawanan. Ang pamilyang Armian ay dugong bughaw pa rin kahit sa pangalan na lang. Iyon ang dahilan kung bakit ibabalik niya ang karangalan ng kanyang pamilya. Iniisip ni Fernand na mayroon siyang malaking ambisyon at determinasyon, at ipinagmamalaki ang kanyang lahi. Hindi lang siya isang mabait na bata. May pangkalahatang ideya si Fernand kung anong klaseng tao siya, pero iisponsoran niya ito sa ibang araw. Mabuti na lang at hindi niya ginawa ngayon, dahil masasaktan nito ang pride ng binata, dahil mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa yumuko. Ang prioridad niya ay unti-unting buuin ang katapatan at tiwala hanggang sa natural na dumating ang kanyang pagkakataon. At kapag nangyari iyon, bibingwitin niya ito na parang isda, tapos hihigupin ang lahat ng makakaya niya para sa kanyang panig. Nagtanong si Hyde kung saan nagpunta ang kanyang amo. Tinanong ni Fernand kung nakipagkita siya kay Berchev, at sinabi ni Hyde na nakipagkita lang siya sa kanya. Ipinatawag ba niya si Luina at Bertrand dahil sa katamaran nila? Sabi ni Hyde, dapat ay pinauwi na niya ito dahil alam niyang mahuhuli ang kanyang amo, pero pinaghintay niya ito. Tinanong kung sadya ba niyang wawasakin ang determinasyon nito, pero sumagot si Fernand na madali lang iyon kontrolin. Pero nagbuhos siya ng malaking pagsisikap sa mga Berchev, at dapat itong gumana hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Tinanong ni Hyde kung ano ang problema ng kanyang batang amo. Sumagot si Fernand na wala lang iyon, at minsan ay sumasakit ang ulo niya hanggang sa mapansin niya ang isang bagay mula sa propesya na lumilitaw ngayon. Isang babaeng may walang kapantay na blonde na buhok at isang marangal na espada. Sa propesya, pinapanood ni Ain ang kanyang pagsayaw gamit ang espada, at iniisip na ipagtatanggol niya ito kahit na mabali ang kanyang mga pakpak sa sandaling iyon. Ang mga nanakit sa babae ay ang pamilyang Fellenberg, at kailangan niya itong palayain mula sa mga tanikala. Iniisip ni Fernand na ito ang dahilan kung bakit galit sa kanya si Ain sa hinaharap, tapos minura niya ang sitwasyon habang naghihintay lang sa kanya ang babae. Natigilan si Hyde sa pag-aakalang siya ang kausap nito. Iniisip ni Luina si Fernand Fellenberg dahil kahapon, sinadya siyang paghintayin nito. Pero ngayon, tinawag na naman siya, at nagreklamo siya na sinusubukan nitong sirain ang kanyang loob. Nanood si Fernand sa bintana, iniisip na ramdam niya ang matinding inis at na ang pamilyang Berchev ay tradisyonal na isang count. Ito ay isang malakas na pamilyang nagbabantay sa hilaga ng imperyo at isa sa 7 tagahalal ng mga prinsipe, ngunit ang mga alon ng halimaw ay nagdulot ng malaking pinsala. Ang kanilang kuta ay tinangay kasama ng kanilang kaluwalhasyan at kailangan ng mga Berchev ng pera para makabalik. Ibinenta nila ang kanilang golden patent at mga karapatan, at dahil dito ay may lumapit sa mga Berchev, ang pinuno ng Fellenberg, ang kanyang ama. Ang mga Fellenberg ay may mahusay na mahika, ngunit mahina ang kanilang eskrima, kahit na gusto nilang bumuti, at ito ang perpektong pagkakataon. Nakaligtas sila sa pagkalipol, ngunit taon-taon silang naghihirap. Iniisip niya na kung didiinan pa sila ng kaunti, maaari silang bumigay at mapilitang ibigay ang kanilang magical fencing. Sa lahat ng tao, si Luina pa ang nakatadhanang maging pag-ibig ni Ain. Iniisip niya na gusto ng gagong ito ang lahat mula sa pagliligtas ng mundo hanggang sa pag-ibig. Dahil konektado siya kay Ain, kailangan niyang tiyakin na hindi siya kamumuhian nito.
Pagkatapos ay nagkomento siya na maagang dumating ang babae, ngunit humingi siya ng paumanhin para kahapon dahil na-distract siya sandali at hindi niya yon sinadya. Sumagot naman si Luina na palaging ang mga sawimpalad ang nagdurusa sa mga inhustisya. Nagreklamo si Fernand na hindi niya yon sinabi at tinanggap ito ng babae, ngunit tinanong niya kung bakit siya ipinatawag doon. Sumagot si Fernand na dapat alam na niya at iniisip na dapat siyang makakuha ng pabor mula sa kanya. Sa unang yugto ng plano, nagbabala siya na mayroong pagsasanib sa pagitan ng Departamento ng Mahika at mga kabalyero, ngunit tumanggi si Luina bago pa niya makumpleto ang pangungusap. Tinanong niya kung bakit siya ang pinili nitong maging partner at kung hindi ba ito malulugi. Dahil walang silbi ang pagsama sa kanya at mayroon siyang mas magagandang pagpipilian kaysa sa isang rank 10. Nagbabala si Fernand na kung pananatilihin niya ang partnership sa loob ng 3 taon, tataasan niya ang lahat ng naipong interes. Ngunit sa kondisyon na tatanggapin siya bilang sponsor at tinanong ni Luina ang dahilan. Ipinaliwanag ni Fernand na mahalaga ang pagsasanib, ngunit sinabi ng babae na hindi iyon ang punto. Pero gusto siya nito hindi lang bilang partner, kundi bilang isang sponsored student kahit nagaling siya sa fencing department. Sumagot si Fernand na karamihan sa pera ay ipinapadala niya sa kanyang pamilya at alam ng lahat na mas masahol pa ang pamumuhay niya kaysa sa karamihan ng mga karaniwang tao. Ang pag-sponsor sa kanya ay walang espesyal na kahulugan. Gusto niya lang mag-invest dahil may talento siya, at sumagot si Luina na karaniwan ay hindi nag-sponsor ng ibang maharlika ang mga maharlika. Naisip ni Fernand na pinahahalagahan din niya ang katapatan at karangalan, kaya sinabi niya na ang mga pamilya ay parehong may marangal na katayuan. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay pantay silang pamilya. Iniisip na mas dakila ang karangalan ng Berchev, ngunit hindi maikukumpara sa isang sinaunang pamilyang maharlika. Tinanong ni Luina kung iniinsulto ba siya nito, at naisip ni Fernand na hindi tulad ni Armian, ito ay isang direktang usapan sa pagitan ng mga pamilya. Kahit na ayaw niya, tatanggapin niya ito. Kaya sinabi niya na hindi ito ang oras para maging mapagmataas dahil hindi siya nagsinungaling nang sabihin niyang may talento siya. Nakita niya ang kanyang sword dance kamakailan, at ito ay napakamarangal at maganda. Iniisip niya na hindi niya tatanggihan ang isang taong kumikilala sa kanyang talento. Tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin, at itinaas ni Fernand ang kanyang kamay, na parabang sinasabing hindi niya ito malilimutan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghabi ng maraming papuri, at si Luina, na nahihiya, ay pinatigil siya. Sabi ni Fernand ay hindi niya kayang gawin yon. Pagkatapos ay isinigaw niya na hindi siya makahanap ng mga salita para ilarawan ang perpeksyon ng kanyang sayaw, na naging dahilan para pumayag si Luina na maging partner niya. Sa silid, binabasa ng kanyang katulong ang kontrata sa sponsorship na hindi isa sa publiko. Karamihan sa mga sugnay ay magtatapos pagkatapos ng graduation, kapalit ng pagiging class partner niya sa loob ng 3 taon. Nagkomento si Luina na masyadong maganda ang mga kondisyon para tanggihan, at sinabi raw nito na nakita niya ang potensyal sa kanyang sword dance bilang isang bagay na sukdulan, marangal, at buhay na buhay. Dagdag pa rito, hindi raw siya makahanap ng mga salita para ilarawan ang kagandahan nito, na ikinagalit ng katulong. Nagreklamo siya na may sinusubukang gawin ang baliw na ito na nahuhumaling sa pera, ngunit sinabi ni Luina na huwag sabihin iyon dahil siya pa rin ang tagapagmana ng Fellenberg. Nagkomento ang kanyang katulong na sinusubukan siyang akitin ng tagapagmanang iyon. Sinabi ni Luina na hindi niya iyon naramdaman at kahina-hinala ito, ngunit makakatulong ito sa kanyang pamilya, kaya magtitiis siya. Nagkomento ang katulong na pangalawa siya sa ranggo at pang-10 si Fernand. Biglang lumitaw si Heidi sa pintuan at sinabing gusto siyang makita ng kanyang batang amo. Sinabi niya na maghihintay siya sa training field at pumunta siya doon sa lalong madaling panahon. Sumagot ang katulong na tatanungin niya ang kanyang ginang, at nagtaka si Luina kung ano ang gusto nito doon dahil hindi niya talaga maisip kung ano ang plano niyang gawin. Naisip ni Fernand na pangalawa siya sa ranggo, at ang pinakamagaling sa departamento ay si Alain Donards, na hindi pa niya natatalo kailanman. Pero may talento siyang maging isa sa 1-0 pinakamahusay na Royal Knight sa kontinente. Aalamin niya sa lalong madaling panahon kung mayroon siyang anumang mga nakatagong trick. Lumapit si Luina, sinasabing hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari at gustong malaman kung ano yon. Sinabi ni Fernand na gusto niya lang ipakita na hindi naman siya gaanong masama kumpara sa kanya, para hindi niya isipin na walang kwentang partnership ito. Kahit nakabilang ka sa top 1-0, kinikilala ko na medyo magaling ka. Ngunit mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng pangalawa at pang-10 pwesto. Sumagot si Fernand na naintindihan niya. Sabi ni Luina, dahil gusto niya ito, dapat siyang magpatuloy at patunayan ito. Dahil hahayaan niya itong unang umatake, at inilabas ni Fernand ang kanyang tungkod. Gumagawa ng stone magic sa itaas niya, nagsimula siyang mag-cast ng spell. Ang mga tipak ay ibinato sa babaeng espada, ngunit hinati niya ang mga ito sa pagbunot ng kanyang espada. Nagpasya si Luina na susugurin niya ang mage, pinuputol ang lahat ng nasa kanyang daraanan para makarating doon. Naisip niya na sinisira nito ang training ground. Gumawa si Fernand ng kidlat na mahika sa pagkakataong ito, na pinilit si Luina na pumutol muli, ngunit nasa likuran na pala niya ito.
Naghahanda ng mas malaking mahika na sumira sa lahat ng nasa daanan nito. Napansin ni Luina na pinalakas ito ng lahat ng uri ng mahika, at kahit ang mga normal na spell ay hindi nag-iwan ng ganoong marka. At doon niya napagtanto kung ano ang gustong ipakita ni Fernan. Itinatago niya ang kanyang tunay na kapangyarihan sa lahat ng oras na ito. Ang buong larangan ng digmaan ay lumutang kasama niya. Umiwas si Luina, nagtatanong kung paano siya nakakapag-cast ng maraming high-level spell sa ganitong paraan at gustong malaman kung gaano karami ang mana ng lalaking ito. Siguradong wala siyang kakayahan ng isang pang-10 pwesto at lubos niyang minaliit ang kanyang kalaban. Dahil sa puntong ito, malapit na siyang matalo o maglalabas ng matinding enerhiya mula sa kanyang lakas. Humanga si Fernan at napangiti. Maging ang mga pader ng palaruan ay nasira at naganap ang huling tunggalian sa pagitan ng mahika at ng eskrima ni Luina. Sinugod niya si Fernan at nahulog sa lupa ang kanyang tungkod. Nagbabala ang bida na sumusuko na siya. Tinanong ni Luina kung inaasar siya nito, ngunit sumagot ang bida na hindi at naubos lang ang kanyang mana. Ang isang salamangkero na walang mana ay hindi matatalo ang isang kabalyero at inisip ng dalaga na hindi siya nagkukunwari. Dahil tiyak na naubusan na siya ng mana at hindi mananalo sa ganitong estado. At dahil nasangga niya lahat ng atake, sa kanya ang tagumpay. Nagtataka kung bakit siya nakakaramdam ng masamang pakiramdam ngayon, nagbabala si Fernan na mayroon siyang isang bagay para sa kanya. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng regalo na sinasabing pabuya, at narinig niyang mahilig ito sa tsokolate. Gawa ito sa whiskey mula sa kanyang pamilya at masarap naman. Pero kung hindi niya gusto, maaari niyang bigyan siya ng tsokolate mula sa World Tree na Friden, o ang espesyalidad ng Freysia Kingdom, ang Kraken Ink Chocolate. Tinanong ni Luina kung sinuri niya ang nakaraan nito, at sumagot si Fernan na hindi niya ginawa iyon para sa isang tulad niya. Ngunit tiningnan lang niya ang mga personal na detalye ng lahat ng nangungunang 1-0 estudyante. Nagkomento si Luina na ang pagbibigay ng tsokolate para lang sa pagkapanalo sa isang tunggalian ay parang bata. Nagbiro si Fernan na hindi niya ito pipiliting kunin ang regalo, ngunit kinuha ito ng dalaga mula sa kanyang kamay. Ngunit hiniling niya na maghintay muna bago umalis, sinasabing may sapat siyang mana para magpakawala ng sunod-sunod na atake, at napilitang gamitin ang kanyang limitasyon. Tinanong kung bakit siya nagpanggap na isa lang sa top 1-0 na may ganoong kapangyarihan, sumagot si Fernan na ang isang mangangalakal ay hindi nagpapakita sa publiko. Pabalik sa kwarto, tinanong ni Hyde kung ano ang nangyari doon. Dahil tuluyan niyang sinira ang kanyang mana storage at amplifier, at sumagot si Fernan na nakipagduelo siya kay Luina, at napakalakas nito. Pero handa siya at nawala pa rin ang lahat. Hindi lang iyon, naubos niya lahat ng kanyang mana, at tinanong ni Hyde kung paano niya ginamit ang ganoong kahalagang mga bagay doon, at kung talagang ganoon kalaki ang halaga niya. Sumagot ang bida na ito ay isang puhunan para sa hinaharap at mga ganon, tinanong kung ito ba ay epekto ng pagkakuryente. Napagtanto ni Fernan na hindi nagkamali ng husga si Ayn Armian, at ang eskrima ay tunay na elegante, at naiintindihan niya kung bakit ito ay isang bagay na lihim. Bukod dito, tiyak na may talento si Luina at nagtataka kung bakit hindi niya sinubukang makuha ang unang pwesto, at kung dahil ba sa mababang antas ng kanyang kagamitan. Tinanong ni Hyde kung ano ang sasabihin niya sa Duke dahil ang lihim na eskrima ng Berchev ay hinahanap-hanap at sinabi ni Fernan na medyo nag-aalala siya. Ngunit tinanong niya kung itatakwil siya ng kanyang ama para doon at itinanggi ito ng kalihim. Dahil malamang ay kukunin nito ang kanyang buhay bago pa iyon at iniisip ni Fernan na hindi niya gagawin iyon sa kanyang anak dahil sa pagsira sa kanyang mga plano. Kung ganoon, nagpasya siyang magpadala muna ng sulat sa kanyang ama tungkol sa usapin, at may malinaw siyang imahe ng pagbagsak nito matapos itong basahin. Ang mga ligaw na isipan at pagkabalisa ay bumalot kay Fernan, at ginugol niya ang kanyang oras sa pagsubok na baliwalain ito. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay dumating ang tugon mula sa kanyang ama. Sumagot si Fernan na mas mabilis itong dumating kaysa sa inaasahan niya, at sinabi ni Hyde na sa wakas ay nangyari na. Tinanong ng bida kung may ipinahiwalay na mensahe ang kanyang ama, ngunit itinanggi ito ng kalihim. Nagbabala na pakiramdam niya ay iyon na ang huling araw niya sa paglilingkod sa batang amo, at iniisip ni Fernan na hindi niya ito kasalanan. Dahil dapat siyang itakwil salamat kay Ayn para sa krimen ng pakikipagsabuatan sa isang demonyo. Ang insidente ay hindi partikular na naugnay doon, kaya dapat ayos lang. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niyang makita ang kanyang ama ngayon, iniisip na naniniwala itong nasa isang kasunduan siya. Ngunit hindi niya masabi iyon dahil nakuha niya ang aklat ng propesya. Inutusan siya ng kalihim na magpatuloy dahil naghihintay ang kanyang kamahalan. At napagtanto ni Fernan na wala siyang paraan para patunayan ang pagkakaroon ng aklat ng propesya. Kung sasabihin niya ang totoo, magrereklamo ang kanyang ama na ang isang mangangalakal ay nahulog sa mga ilusyon, ngunit magagalit ito sa pagsubok na sirain ang kanilang pamilya. Kailangan niyang mag-alok ng kahit anuman lang para mabawi ang pagkawala ng mga Berchev. Nagkomento ang kanyang ama na mukha siyang mas normal kaysa sa inaasahan,
ngunit iniisip niya kung gumamit ba ito ng droga o nawala sa katinuan, o kung ang demonyong tumalo sa unang emperador ay sumanib sa kanyang anak at dapat ipaliwanag kung ano ang ginawa niya. Sinabi ni Fernan na nagpasya siyang gumawa ng mas magandang puhunan sa Berchev. Tinanong ng kanyang ama kung ano ang mas maganda pa sa lihim na eskrima, ngunit sumagot ang anak na hindi niya masabi. Sinabi ng pinuno ng pamilya na hindi iyon isang pakiusap, at ngayon isa siyang makasalanan na sumusubok sirain ang yaman ng pamilya, at sumagot si Fernan na alam niya iyon. Ngunit hindi nagbago ang kanyang isip, at kung pinagkakatiwalaan niya ang Berchev na mahalaga sa kanya, magdadala siya ng mas maganda pa sa lihim na eskrima. Sinabi ng kanyang ama na ulitin niya ito, nais malaman ang pinagmulan ng kanyang kumpiyansa. Inulit ni Fernan na hindi niya masabi, at sinabi ng kanyang ama na ito ay katawa-tawa at hindi niya ito tinuruang maging padalos-dalos. Ngunit dapat niyang malaman na hindi ito isang bagay na malulutas ng ganoon lang. At sumagot ang bida na wala siyang pagpipilian kundi banggitin ang propesya. Ayaw niya itong gawin pero wala siyang pagpipilian. Kaya sumagot siya na hindi iyon kapabayaan. Bilang kapalit sa pag-ako ng buong responsibilidad sa usapin, ibibigay niya ang lahat ng impormasyong alam niya at mayroon siyang personal na grupo ng intelligence. Sumagot si Yvonne na nagdududa siya, ngunit dapat siyang magpatuloy at hiniling na ibahagi ang impormasyon. Sinabi ni Fernan na sa silangan ng Aris Mountains sa teritoryo ni Viscount Donetsk, mayroong isang hindi pa natutuklasang minahan ng kristal. Nagkomento ang kanyang ama na hindi pa niya ito narinig at kinuwestiyon kung mas magaling ba ang intelligence group kaysa sa mga batang naglalaro. Sumagot si Fernan na salamat dito, sinuwerte silang makahanap ng barya. Ang lugar na ito sa Aras ay sapat na para matakpan ang lahat ng pagkalugi ng mga Berchev at mag-iwan pa ng kita. Dahil ito ang kahulugan ng isang bundok ng pera. Ang mga magic stone ay mga mineral na naglalaman ng mana, at kaya malaki ang halaga ng mga ito. Hindi pa niya ito nakikita mismo at walang ideya kung gaano ito kalaki. Ngunit marahil bibigyan sila nito ng kaunting panahon, kaya sinabi niyang nagkaproblema ang padala ng Donard dahil sa bagyo at hindi maganda ang kanilang sitwasyon. Makukuha nila ang minahan kung sasamantalahin nila ang sitwasyon at iniisip na mas mabuting dahan-dahang ihayag ang propesya hanggang sa matuklasan ito. Sumagot si Yvonne na kung totoo iyon, maaari niyang baliwalain ang pinsalang idinulot niya, ngunit kailangan munang beripikahin ang kanyang mga salita, at dapat mag-focus ang kanyang anak sa pag-aaral. Dahil tatawagan niya ito pabalik sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon, at naiintindihan ni Fernan, iniisip na napawi niya ang galit nito, at tila umikli ang kanyang buhay. Tinawag ni Yvonne si Fernan habang paalis ito. Sumagot ang binata at tinanong kung may ginawa siyang mali. Ngunit nagbabala ang kanyang ama na dahil pumunta na siya doon, dapat silang maghapunan ng magkasama. Sumara ang pinto, at nagkomento si Yvonne na medyo nadismaya siya dahil hindi natuklasan ng Black Turtle ang nahanap ni Fernan. Humingi ng paumanhin ang kanyang kalihim at sinabing susuriin niya itong muli. Tinanong ni Yvonne kung ano ang tingin niya sa kanyang anak at sumagot ang kalihim na magiging kagalang-galang siyang mangangalakal. Sinabi ng ama na mayroon pa rin siyang pagdududa kung paano niya nalaman ito at dapat nilang alamin ang tungkol sa kanyang pangkat sa paglipas ng panahon. Marahil ay dalubhasa sila sa mga or. Tinanong ng kalihim kung ito ba ang Golden Pillar at sumagot si Yvonne na alam ni Fernan ang halaga ng or. Iyon ang dahilan ng paggamit ng Earth Magic kahit may mataas na affinity sa apoy. Siyempre, dapat muna nilang beripikahin ang impormasyon at sinabi ng kalihim na marahil ay mayroon talagang Golden Pillar ang kanilang batang amo. Dahil posibleng palagin ang organisasyon ng higit sa inaasahan kung ito ay totoo, at sinabi ni Yvonne na lagi siyang interesado. Ngunit ito ay tunay na pambihira, at dapat ding tingnan ng kalihim si Luina Berchev, at kung paano niya inakit ang kanyang anak. Tinanong ng kalihim kung nagmamahalan ba sila, at sumagot si Yvonne na walang dahilan para mamuhunan doon. Ngunit ginawa niya ito ng walang malinaw na dahilan, at tila nabighani ang kanyang mga mata sa kabataan. Gayunpaman, may kutob siyang hindi lang ito ang lahat. Nagtataka kung ano sa mundo ang makakapagpagawa nito sa batang ito na mas mahal pa ang pera kaysa sa kanyang ama. Sa ibang lugar, nagkomento si Fernan tungkol sa pakikipag-alyansa ni Aelia kay Carlos Deneve at kinumpirma ni Luina. Sinabi ng bida na orihinal siyang pang-apat sa departamento, ngunit sumagot ang dalaga na orihinal siyang pang-5. Nais malaman ni Fernan kung bakit sila nagiging partner at kung bakit ito mahalaga. Sinabi ni Luina na malalaman din yon ng lahat sa huli dahil sumali sila para sa pera at tulad ng inaasahan, mayroong kailangang asikasuhin. Ngunit hindi naman ito mali. Sumagot si Fernan na tungkol talaga ito sa pera at talagang gusto niya yon. Ngunit wala nang mapapala kay Luina, iniisip na hindi siya tinatablan sa pagtawag sa kanya na demonyo ng pera. At iyon ang dahilan kaya mas kinamumuhian niya ito kaysa sa ano paman. Sinabihan siya ng bida na kunin yon kasama ang isang elixir at isang kupon sa mesa. Ipinaliwanag niya na gawa ito para sa Mandrake Roots, at ang kupon ay para bumili ng sandata mula sa kanyang kumpanya. Sinabi ni Luina na hindi niya kayang bayaran yon, ngunit ipinaalala ni Fernan sa kanya ang kontratang ginawa nila. Sinabi niya na ang kagamitang gawa ng Golden Turtle ay sobra-sobra para maging isang regalo.
At sa paghusga sa kanyang reaksyon, tila ganoon din ang iniisip niya, ngunit itinanggi ito ni Fernan habang iniisip na tama siya. Ngunit mas maganda ang halaga ng pagkuha ng pabor mula kay Luina at pag-iwas sa hinaharap na pagiging pulubi, at sinabi niyang hindi niya matatanggap. Sinabi ng bida na ang pagtanggi sa sponsorship ay isang parusa sa kontrata, at tinanggap niya ito. Tumayo si Fernan at sinabing magkita na lang sila sa klase, ngunit may mahalagang bagay ngayon. Naisip ni Luina na kahit sponsorship pa yon, napakamahal pa rin, nagtataka kung mayroong penalty clause sa kontrata, ngunit tiyak na wala. Ngunit gusto niyang malaman kung bakit nagbibigay ng mahahalagang bagay at sinusubukang akitin siya para nakawin ang eskrimang ito, at hinding-hindi niya hahayaang magtagumpay ito doon. Sa kanyang silid, sinabi ni Vernon na si Aint Armian ay dapat nasa lecture na ito. Nag-init si Aint ng kanyang braso habang iniisip ng bida na ito ay isang duelo ng mga first year. Sikat na bagay ito sa antas na ito na may mga palakaibigang duelo. At ayon sa propesya, si Aint na nakakuha ng ego ng espada ay nagsimulang manalo at naging sikat sa kwento ng pagiging isang bayani na magliligtas sa mundo na nagkakatotoo. May lumapit sa kanya na nagtatanong kung ano ang dahilan at nakikita si Fernan Fellenberg sa lugar na yon. Tinanong ni Fernan kung kumusta ang kamahalan, at sumagot ang prinsipe na matagal na rin mula noong huli silang nag-usap. Pero gusto niyang malaman kung anong nagdala sa kanya roon at kung may mga bagong estudyante na nakakuha ng kanyang atensyon. Sabi ni Fernan na binabantayan niya ang mga ranggo at tinanong siya tungkol dito. At kung nandoon siya para makita si Aint Armian, ang sagot ng prinsipe, at sila ay mula sa lumang pamilyang imperial. Natural lang na maging mausisa sa isang pamilya na hindi nakapasok doon sa loob ng 100 taon, at napagtanto ni Fernan na ito si Ledger Squebin, ang pangalawang prinsipe. Nasa trono na sila sa loob ng maraming henerasyon mula nang sila ay mahalal na pamilyang imperial. Bagamat pareho ang kanilang pinagmulan tulad ng mga Armian, masama na ang relasyon nila ngayon. Bukod dito, mas pinahahalagahan ni Ledger ang otoridad kaysa sa sinumang Squeben, kaya si Aint ay isang tinik sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay sinabi ni Ledger na mukhang mausisa rin siya tungkol sa kanya hanggang sa mapansin niyang may isa pa roon na nagngangalang Viren Calvander. Pumasok siya sa pagsusulit at siya ang pangalawang pinakamahusay na estudyante sa pagkakataong ito bukod sa mga Calvander na sinusubukang agawin ang pwesto ng Armion bilang mga botante. Naisip ni Fernan na isa itong pagkakataon at nagtaka kung doon ba nagsisimula ang kanilang relasyon. Sa bawat epikong bayani, mayroong isang kontrabida na sinusubukang lampasan ang bida upang lumago. Para kay Aint na bida ng propesya, si Viren Calvander ang susunod na kalaban. Isang instruktor ang tumawag kina Aint at Andern habang iniisip ni Fernan na si Lodger, at ang kanyang lingkod na si Viren ay nasa isang lugar sa simula ng paglalakbay ng bayani, at iniisip niya kung ito ba ay tadhana. Dahil ito ay isang bagay na talagang interesante, at kailangan niyang suriin ngayon. Kung mapapatunayan ng propesya na nasa tamang landas siya sa pamumuhunan kay Aint, sinimulan ng instruktor ang duelo, at sumugod si Anne ng may malalaking hakbang. Napansin ito ni Aint at nagawang harangin ang atake. Gumamit ng mana ang kanyang kalaban sa espada para sa isang malinis na hiwa, ngunit umiwas si Aint gamit ang isang acrobatic na kilos sa ere, at bumagsak sa lupa habang humihingal. Sabi ni Ledger narinig niya na ang klase na ito ay random na pumipili ng mga kapareha sa duelo, at mukhang mala si Armin dahil si Ananduran ay pang-10 sa entrance exam, isang mahirap na kalaban para kay Aint na nasa ika-38 pwesto. Dahil sa bigat ng pressure sa kanya, wala siyang masyadong inaasahan mula sa ika-38 pwesto. Ngunit dahil wala nang dapat pang makita, aalis na siya. Sumagot si Fernand na hindi naman ito mukhang nakakainit. Inihanda ni Aint ang kanyang espada na may mana at gumawa ng pababang hiwa, hinahati sa gitna ang kwelyo ng damit ni Anton sa isang atake lang. Humanga sina Lodger at Varan nang makita yon. Naisip ni Fernand na nabigla siya sa unang pagsalakay, at ang pagkalito ay nagpapakita na kulang pa siya sa karanasan. Ngunit sa sandaling tumugon siya ng mahinahon, bumaliktad ang sitwasyon. Bumulong si Anton na isa lang siyang lalaki na nakakuha ng ika-38 pwesto, at hindi siya magpapatalo dito, at inilabas ang lahat ng kanyang mahiwagang enerhiya. Isang babae sa sulok ang nagkomento na mas magaling pala si Aint kaysa sa inaakala niya, ngunit si Anta ang mananalo. Sinabi ni Ledger na nakakagulat para sa isang nasa ika-38 ranggo na piliting gumamit ng aura ang pang-10 na nagbibigay hustisya sa kanyang pangalan. Para sa isang walang talento, lubos siyang nagsisikap at iniisip iyon ni Fernan dahil wala siyang pagkakataon dahil kulang siya sa talento. Hinarang ni Aint ang atake ng espada at nagawang gumanti habang iniisip ni Fernan na hindi kailanman sumuporta sa kanya ang kapaligirang ito. Ngunit special si Aint Armion. Siya ang pinili ng propesya at ang bida ng mundong ito habang sumusugod si Aint sa likuran ni Anto. Tumalsik ang espada sa malayo at bumagsak ang binata sa lupa. Inanunsyo ng instruktor na ang nagwagi ay si Aint Armian na itinaas ang kanyang nagniningning na espada. Sumigaw ang kanyang mga kaklase na nanalo talaga si Aint sa laban. Naisip ni Fernan na tulad ng inaasahan, tama ang propesya at hindi mali ang kanyang pinili.
Kailangan niya lang tulungan si Aint na lumago at gawin siyang kakampi, at mapapasa kanya rin si Luna. Sa ibang klase, nagtataka ang mga tao kung talagang naging magkapareha sila at kung bakit pumayag si Luna. Nagrereklamo si Fernan na masyado silang nakakakuha ng atensyon, at nagkomento ang babae na sa huli, titigil din silang magsalita. Tinanong niya kung ginamit ba niya ang elixir at pinalitan ang kanyang kagamitan, at kung nagustuhan niya ito. Naalala ni Louie na nasasabik siya habang ginagawa ang lahat ng ito, kaya sumagot siya na hindi naman ito masama. Isang guro ang lumapit sa silid-aralan at nagtanong kung naroroon ang lahat. Mukhang ayos naman ang lahat sa kanilang mga kapareha at walang nahuli. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Professor Rosalia ng Mahika at ipinakilala rin si Professor Grad ng Eskrima. Sinimulan nila kaagad ang leksyon at lahat ay makakatanggap ng mga mapa mula sa mga katulong. Ang unang gawain ay isang praktikal na pagsasanay. Sabi ni Grad na wala nang mas magandang paraan para ipakita ang kanilang natutunan at sa ngayon, ihahagis sila sa lugar ng pagsasanay. Ang mapang inihanda niya ay may markang destinasyon at dapat silang makarating sa loob ng mga 3 oras. Ngunit hindi nila kailangang dumating sa eksaktong oras o masyadong huli dahil ito ay eksaktong 4 na oras mula ngayon. Pagkatapos ay binuksan niya ang pagkakataon para sa mga tanong at isang estudyante ang nagtanong kung makakaapekto ito sa kanilang mga grado. Sumagot si Grad na ito ang pinakamahalagang bagay bago ang pinal na pagsusulit at isa pang estudyante ang nagtanong tungkol sa labanan habang nagbabala si Rosalia tungkol sa mga karagdagang puntos. Kaya, dahil wala ng mga tanong, magpapatuloy na sila kaagad. Hinangad ang swerte sa lahat habang naglalakad sina Lunia at Fernan, tinanong ng bida kung nasaan sila, at sumagot ang babae na dapat na nilang bigyang kahulugan ngayon. Dahil una, dapat nilang tingnan ang mapa hanggang sa makaharap nila ang isang babae at isang mahiyain na salamangkero. Sinabi ni Fernan na sila ay sina Jane Hawks at Ned Palin, parehong nasa top 70, at tinanong ni Lunia kung ano ang dapat nilang gawin dahil wala sila doon para harapin ang 2 natirang mababa ang ranggo. Sinabi ni Fernan na karaniwan ay may sasabihin siya bago umalis, pero sa pagkakataong ito, ganap niyang susundin ang kanyang desisyon, at sinabi ni Lunia na yon ay napakahusay. Dahil una, dapat silang makakuha ng mga bonus na puntos, at kailangan nilang tingnan ang mapa para malaman kung nasaan sila. Tinanong ni Fernan kung hindi ba mas madali na gumamit na lang ng mahika, at tinanong niya kung ilalantad ba niya ang kanilang lokasyon. Bumulong si Ned na ito na ang kanyang pagkakataong tumakbo, ngunit lumundag si Lunia sa isang magandang acrobatic na kilos, nagbabala na kailangan niya ng mga bonus na puntos at hindi sila tatakbo kahit saan. Pinuri ni Fernan ang atake gamit ang kanyang mahika. Kaya, pinabagsak nilang lahat, at nagkomento si Fernan na mayroong isang defensive spell sa mapa na iniwan ng mga katulong. Naglaho ang poster ni na Jane at Ned, at sinabi ni Professor Grad na mas mabilis silang natatanggal kaysa sa kanyang inaasahan. Nagkomento si Rosalia na wala sa kanila ang natanggal ng mga halimaw at interesante na magkaroon ng mga hidwaan. Tinanong ni Grad kung mayroon bang Perez na gusto niyang makita at binanggit ni Rosalia sina Ledger at Elan at sina Carlos Dennis kasama si Ayla Tortega. Ngunit ang pinaka-interesante sa lahat ay ang pairs ni na Luina Berchev at Fernan Fellenberg. Nagkomento si Grad na dehado siya sa pagsali at nagtaka kung dahil ba ito sa pera dahil mukhang walang pakialam si Fernan sa mga grado. Nagkomento si Rosalia na yon ay isa pang dahilan at hindi ito tungkol sa mga grado. Kaya niyang itaas ang kanyang grado kahit kailan niya gusto, kahit hindi kapareha si Luina. Tinanong ni Grad kung ano ang ibig niyang sabihin at ipinaliwanag ni Rosalia na laging pang-10 si Fernan. Karaniwan para sa isang estudyante na hindi umalis sa tuktok, ngunit hindi man lang siya umalis sa ika-10 pwesto at perpekto ang kanyang mga grado sa teorya. Ngunit palagi siyang nawawala ng puntos sa practice, kaya ipinagpalagay na lang niya na ayaw niyang magpasikat. At tinanong ni Grad kung itinatago niya ang kanyang mga enerhiya. Kinumpirma ni Rosalia at sinabing ang mga sumira sa mga larangan ng digmaan ay silang 2. Tinanong ni Grad kung ang mga baliw na yon at walang estudyanteng may kakayahan, at nagkomento si Rosalia na mausisa siya. Gustong malaman ng propesor kung tungkol ba ito sa kung bakit niya itinatago ang kanyang mga kakayahan, ngunit itinanggi niya ito. Dahil gusto kong malaman ang dahilan kung bakit siya tumigil sa pagtatago. Samantala, nasa ibabaw ng bato si Fernan at sinabing nandoon lang ang markadong lugar sa Northern Coast. At ito ay dapat isang mabundok na disyerto, habang nagbabala si Luina na tapos na, ngunit gusto niyang malaman ang tungkol sa kanyang panig at kung saan siya pupunta. Bumaba si Fernan mula sa bato at sinabing dapat silang pumunta sa hilagang kanluran at mayroon ding ilang mga tao. Tinanong kung dapat ba nilang hanapin ang susunod na pares sa kanilang daan, sinabi ni Luina na marami pa silang oras. Isang malaking bato ang nabuo dahil sa kanyang tungkod. May lumapit na nagsasabing sa wakas ay nagkita sila doon at tinawag si Fernan Fellenberg habang nagrereklamo si Lunia tungkol kay Carlos Deneb na sinusubukang umatake mula sa likuran. Tinanong niya kung ano ang hindi patas at kung nakalimutan ba niyang nagsalita ang guro tungkol sa totoong practice dahil dapat niyang pakawalan siya pagkatapos nilang magkita dahil ito raw ay tadhana.
Tinanong ni Lunia kung bakit siya galit at sumagot si Fernan na nasaktan ang kanyang amor proprio dahil sa pagkawala ng kapareha, ngunit talagang isip bata na gawin ang isang bagay na tulad niyan. At nagkomento si Lunia na hindi siya pag-aari ng kahit sino. Nagbiro ang bida na ang kanyang mga kilos ay napakatanga, ngunit sinabihan siya ni Carlos na tigilan na yon. Parehong nagpatuloy sa pagsasabing mas magandang makakuha ng mas maraming puntos sa pamamagitan ng paghuli sa malalakas na tao, ngunit hindi sila maaaring maghintay lang. Sabi ni Fernan tutulungan niya ito, kaya dapat niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas. At sinabihan siya ni Lunia na huwag humarang sa kanyang daan, dahil hindi man lang nila inaayos ang kanilang mga galaw, ngunit wala silang ganoong uri ng suporta. Sinabi ni Fernan na walang saysay ang isang duo na lumalaban ng magkahiwalay, ngunit nagsimula siyang mag-angat ng dose-dosenang mga bato habang sinasabi sa kanya na huwag mag-alala. Nagsimula nilang palibutan ang duo na yon, at sinabi ng bida sa kanya na magtiwala sa kanya. Sa silid, nagkomento si Roselia na isang malaking laban ang malapit ng mangyari, at ito ay sa abandonadong lugar ng bundok, at tinanong ni Grad kung natalo na ba nila ang mga halimaw. Sinabi ng guro na hindi sila lumalabas sa lugar na yon, at dapat silang tumingin ng mabuti. Nagkomento si Grad na mayroong 2 peres na binanggit ang guro, at ito ay magiging perpekto. Ngunit makikita kaya nila ang tunay na kakayahan ni Fernan Fellenberg. Sa panahon ng labanan, ginagamit ni Fernan ang kanyang mahika para magbigay ng suporta at payagan si Lunia na sumulong habang ginagawa rin yon ng kalabang duo. Nagtataka siya kung ano ito dahil mas magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan kaysa dati at kung ito ba ay support magic ni Fernan habang ginagamit niya ito sa kanya habang gumagalaw. Kumindat si Fernan na nagsasabing kamangha-mangha ito at ikinagalit ni Luina. Sumubok ng isang hiwa si Aelia, ngunit umiwas ang babae sa pamamagitan ng isang talon. Iniisip niya na wala siyang oras para magambala at kailangan niya munang talunin ang babae. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga sandata, sinusubukan ni Luina na diinan siya gamit ang lahat ng kanyang lakas. Gumamit si Carlos ng lightning spell na lumipad patungo sa kanya. Napansin ito ni Luina habang binabalot ang kanyang espada. Napagtantong hindi na gumagalaw ang kanyang katawan, ngumiti si Aelia na nagsasabing nahuli niya ito, ngunit nagreklamo si Luina na wala lang iyon. Dahil kung ilalabas lang niya ang kanyang aura habang sumusugod ang kalaban, ngunit isang bato ang humarang sa paglapit ng atake, at tinanong ni Carlos kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw si Luina sa tabi ni Fernan at nagulat. Sumagot ang bida na ito ay mahika at kamakailan lang itong dinevelop ng kanyang pamilya, kung saan nagpapalitan sila ng mga bagay na may parehong bigat. Tinanong ni Luina kung paano niya nalaman ang bigat niya, ngunit sinabi ni Fernan na nakasulat ito sa student report. Umiwas siya sa atake habang sinasabing mukhang mabigat ang bato, pero hindi naman pala gaanon. At maririnig niya ang iba patungkol dito mamaya bukod pa sa susunugin niya ang student record na yon. Nagreklamo si Fernan na makukuha nito ang buhay niya kung hindi niya ito hahawakan ng tama at dahan-dahang kikilos. Sinabi ni Luina na siya na ang bahala kay Aelia, kaya dapat mag-focus siya sa pagharang kay Carlos, at nagreklamo si Fernan na kailangan niyang gumulong-gulong sa lupa ng ilang beses hanggang sa makita niya ang isang magic circle sa langit. Nagkomento si Fernan na nagtataka siya kung bakit hindi ito ginagamit ni Carlos, iniisip na ang specialty niya ay ang pagpapatawag ng kidlat. Isang malaking haligi ng liwanag na nag-ipon ng dose-dosenang kidlat ng sabay-sabay at mas mapanira kaysa sa estudyanteng iyon. Dahil dito, siya ang pinakamagaling. Kaya nagbabala siya na kailangan niyang magsaliksik kung paano ito haharangin. Pagkatapos ay naglabas siya ng 2 bola, nagbabala na makikita niya kung gaano ito kaepektibo. Ginamit ni Fernan ang kanyang mahika at nagsimulang mag-ipon ng mana. Lubos na nakatuon si Carlos sa kanyang multiple concentration. Ang ataking iyon ay napunta sa bida na tumama muli. Dahan-dahang nawawala ang usok, ngunit lumabas si Fernan doon na may ngiti sa kanyang mukha. Tinanong ni Carlos kung paano niya nagawang harangin ang ataking iyon. Inihagis ni Fernan ang mga bola, sinasabing isa itong aparato na sumisipsip ng mana para iimbak ito, at medyo binago niya ito. Ngunit kahit na mahal itong gawin, mukha namang epektibo. Kung mas papagandahin pa, magiging isang tagumpay sa produksyon at magandang ibenta sa merkado, habang sumisigaw si Carlos na kaduwagan ang paggamit ng artifact. Tinanong ni Fernan kung ano ang kaduwagan at sinabing ito ay totoong pagsasanay tulad ng sinabi ng guro. Kaya si Luina, na pinapalingon si Carlos sa kanyang kasama, inutusan siya ng bida na tapusin ito, at kaya naghanda ang babae, gumawa ng isang hiwa gamit ang kanyang aura laban kay Aelia. Mula sa malayo, pinapanood ni Ledger at ng kanyang kasama ang laban. Nagkomento ang prinsipe na 2 na lang sa 4 ang natitira, at sinabi ni Alain na ihahatid siya ng mga katulong sa kanyang destinasyon. Walang mage sa mga estudyante na kayang harangin ang mahika ni Carlos. Sinabi ni Ledger na may sapat na lakas sina Fernan at Berchev, at hindi na itatago ng lalaki ang kanyang lakas. Wala siyang pagkakataong makasabay sa bilis ni Berchev, na nahuhumaling sa mga grado. At kung gagamitin ni Fernan ang kanyang tunay na kakayahan, tataas ang ranggo. Ang kanyang kakulo ay puno ng mga taong aatake sa kanya kung bumagsak ang kanyang ranggo,
kaya hindi niya maaaring hayaan siyang maging isang potensyal na karibal. At tulad ng pagsunod niya sa kanya sa kaligtasan, tulad ng ipinangako, itataas niya ang kanyang antas sa pagsusulit. Na-eliminate na ang Perez na ito bago pa sa kanya. Dapat mahuli sina Luina Berchev at Fernand Pellenberg. Hinati ng dalawa ang isang troll sa gitna gamit ang kanilang lakas. Nagkomento si Luina na malapit na sila sa kanilang destinasyon at nagsisimula ng magpakita ang mga halimaw, kaya sila ang unang makakarating sa puntong ito. Ngunit tila hindi siya pinapansin ni Fernand habang sinisipsip ang katawan ng troll. Tinanong niya kung kailangan ba talaga iyon, at ipinaliwanag ni Fernand na ang dugo ng troll ay isang mahalagang sangkap para sa kanyang mga potion. Nagkomento ang babae na alam niya ito, ngunit kumpara sa kanyang yaman, wala lang iyon, at iyon ang dahilan kung bakit tinawag siyang baliw. Sabi ni Fernand na nakuha niya siyang kasama dahil doon, at sinabihan siya nito na magpatuloy na sa paggalaw. Ngunit 8 Perez na lang ang natitira, at nagbiro ang lalaki na naligaw na siya sa mga puntos. Sinabi ni Luina na mayroon pa rin siyang magandang dahilan kung bakit dapat siya ang maging pinakamahusay na estudyante. Tinawag niya ito, at sinabi ni Fernand na naramdaman din niya yon, at mayroong hindi bababa sa 20 katao. At naramdaman niya na tila silang lahat ay nakatutok sa kanila habang sumusugod ang mga Perez. Nagawang labanan ni Fernand at Luina sila gamit ang kanilang lakas. Sumugod si Alain patungo sa babae gamit ang lahat ng kanyang bilis. Naghahanda siyang umatake habang nakikilala siya ni Luina. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata ng buong lakas at naitulak palayo dahil sa magkasalungat na puwersa. Pagkatapos ay sumugod silang muli patungo sa isa't isa. Pareho nilang inilabas ang kanilang mga enerhiya at muling pinagbangga ang kanilang mga espada. Mula sa malayo, lumulutang si Ledger, nag-ipon ng isang bolang apoy gamit ang kanyang mana. Ngunit napigilan ang kanyang mahika dahil sa kapangyarihan ng lupa ni Fernand. Gumamit si Ledger ng support magic kay Alain habang kinakaharap si Fernand gamit ang lahat ng kanyang mana. Nagbanggaan din ang parehong spells. Isang malaking pagsabog ang naganap sa lugar ng labanan ng buong lakas. Nagkomento si Ledger na manonood lang sana siya sa malayo, ngunit dumating sila at inalis ang kalahati ng mga sumusunod sa kanya sa isang iglap. At kung gagawin niya talaga yon, hindi ito katulad ni Fernand, na sumagot na gusto lang niyang makuha ang unang pwesto sa pagkakataong ito. Sabi ni Ledger na hindi iyon mangyayari, at dapat nilang ayusin ang mga bagay ng mapayapa na lang. At alam niyang wala pang 1 oras ang natitira. Kung lalaban sila ngayon, walang sinuman sa kanila ang makakarating. At tinatanong niya kung paano kung sila na lang ni Alain ang kukuha ng unang pwesto, dahil magiging tagumpay ito para sa lahat kung sila ay pumangalawa, at tinanong niya tungkol dito. Sumagot si Luina na mas gugustuhin niyang matalo sa laban kaysa isuko ang unang pwesto, at sumang-ayon si Fernand. Sinabi ni Ledger na nabigo pa rin ang negosasyon. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng fire magic, sinasabing gusto niyang makita kung ano ang meron si Fernand. Sumagot ang bida na hindi na siya makapaghintay para sa sandaling iyon na ikinagulat ng prinsipe. Isang magic circle ang bumalot sa kanila mula sa ibaba, pinapalutang ang lupa. Sapat na ang mahika ni Fernand para baguhin ang buong tanawin ng lugar na iyon, at sumigaw ang mga lalaki na ito ay isang bitag at kailangan nilang tumakas. Nagtipon ng mga bato, ikinulong sina Alain at Ledger. Tinanong ni Fernand kung dapat na ba silang maglakad, habang si Luina ay tila humanga. Tinanong niya kung bakit hindi niya ginamit ang trick na yon kanina, habang naglalakad patungo sa itinalagang lugar. Sa pagtatapos ng pagsusulit, binati ni Grad ang magandang trabaho, at sinabing i-anunsyo na niya ang mga ranggo. Nasa unang pwesto sina Luina Berchev at Fernand Pellenberg. Nasa pangalawang pwesto sina Ledger Squebin at Alain Donards. Sinabi ni Fernand na kahit papaano ay nagawa nila, at nagkomento si Luina na pareho silang magaling at hindi niya natalo si Alain. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan na sila ang mangunguna, at sinabi ni Fernand na unang pwesto pa rin yon, kahit wala silang tinalo. Sinabi ni Luina na ito ang kanyang unang pagkakataon na mapunta doon, at ito ay tunay na isang bagay na hindi ka panipaniwala. Sinabi ni Grad sa kanila na dito nagtatapos ang pagsusulit, at babalik na sila agad sa akademya, kaya dapat silang manatiling malapit at huwag umalis. Tinanong ni Luina kung kilala niya ang bagong dating na si Ain Armian, at binanggit na nakilala niya ito noong isang gabi. Tinanong ni Fernand kung nakilala niya ito, at sinabi ng babae na nakita niya ito habang nagsasanay, at interesante ito. Dahil katulad ito noong palihim niya itong pinapanood na nagsasayaw ng espada, na nagpasakit ng ulo ni Fernand. Tinanong ni Luina kung ano yon. Naramdaman ng bida na darating ang propesya, at sinabing may isa pang bahagi ang nabunyag. Pagkatapos ay nagtaka siya kung ano ang nangyayari, at kung nagbago na ba ang kwento sa pagkakataong ito. Sumigaw si Ain sa babae na tinatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sumagot si Luina na hindi siya naging kanyang kabalyero sa pagkakataong ito, ngunit ang pakikipaglaban ang kanyang tadhana at ang pagiging kalasag na nagpoprotekta sa kanya. Kaya, sumugod siya patungo sa demonyo, si Andromelius, at nagtaka si Fernand kung nagbabago na naman ba ito. Nagising si Luina sa ospital, at sinabi ni Ain na dinala niya ito doon, umiiyak habang nagrereklamo na sinubukan ng mga hayop na yon na pabagsakin ang pamilyang Berchev,
at kasalanan ito ng mga mayamang bata na tinatawag na Fellenberg. Nagalit si Fernand sa pag-isip na ang kapal ng mukha niyang magsalita ng ganyan sa isang Fellenberg, hanggang sa bumalik siya sa kanyang realidad sa isang segundo. Tinanong ni Luina kung ayos lang siya dahil bigla siyang bumagsak at gusto niyang malaman kung may sakit ba siya. Sumagot ang bida na ayos lang talaga siya. Tinanong ni Rosalia kung dapat ba siyang pumunta sa infirmary, at sinabi ni Grad na dapat ay mas malakas pa siya kaysa sa kanya. Iniisip ni Fernand na mula sa puntong iyon ay nagsimula na siyang ituring na kaaway ni Ain Armian, ngunit gusto niyang malaman kung bakit biglang nagkaroon ng isa pang propesya, at tungkol na naman ito kay Luina. Si Andromelius ay isa sa 72 demonyo na bababa sa mundo sa malapit na hinaharap. Sa karwahe, binati siya ni Hyde sa magandang trabaho at sinabing narinig niya na nasa unang pwesto siya. Sinabi ni Fernand sa kanya na gumamit siya ng maraming enerhiya, at sinabi ni Hyde na matulog na siya dahil gigisingin niya ito pagdating nila sa Labidos. Nagpatuloy sa pag-andar ang karwahe. Nag-isip-isip si Fernand tungkol kay Andromelius, ang ika-72 demonyo na may itim na buhok at mata, anyong lalaki na may ahas na nakapulupot sa kanang braso. At kahit gaano karami ang kanyang sinaliksik, iyon lang ang kanyang natagpuan. Sa panahong iyon, ang pagkakaroon ng mga demonyo ay mistikal dahil winakasan sila ng emperador nang hindi na muling nagpakita sa mundo. Kahit walang impormasyon, alagaan ni Ain ang lahat kaya hindi ito problema. Pero malubhang nasugatan si Luina sa laban. Nagtataka si Fernand kung dapat niya itong sabihin at kung maniniwala ba ito. Inaalala na sinubukan na niya itong sabihin dati nang tanungin ni Luina kung okay lang ba siya. Sumagot ang bida na gusto niyang malaman kung naniniwala ba ito sa mga demonyo at kinuwestiyon nito ang dahilan ng usapan. Sinabi ni Fernand na sumagot na lang siya at kinumpirma ni Luina dahil bahagi ito ng kanilang kasaysayan. Sinabi niya na narinig din niya na mayroon pa rin daw sila sa lupaing ito hanggang ngayon. Pero tinanong niya kung nauntog ba ang ulo niya habang nagsasanay at inisip ni Fernand na tinrato lang siya nitong parang baliw. At kung mahahawakan lang niya ang bakas ng isang demonyo, makukumbinsi siya. Eksaktong isang buwan mula ngayon, sa pagsasanay sa klase sa gabi ng unang taon, tatalunin ni Ain si Varen Calbonder, ang pangalawang pinakamagaling na estudyante. At pagkatapos niyon, walang sinuman ang makakaharap sa kanya maliban sa kaaway na nawalan ng maraming bagay mula sa kanyang reputasyon, karangalan, hanggang sa suporta sa likod niya. Sa huli, sinapian ng demonyo si Calbonder. At sa sandaling iyon, hindi direktang unang magpapakita ang isang demonyo. At kung gagamitin niya ng maayos ang insidenteng ito, mas madaling makumbinsi ang mga tao para sa kanyang tulong. Pero dahil ito ay magiging malinaw na ebidensya, magagamit niya ito bilang pundasyon para palawakin ang kanyang mga plano. Ang problema ay hindi niya alam kung saan at paano ito sasapian, nagtataka kung bakit hindi niya makita ang ibang bahagi, at nakakainis iyon. Binabasa ni Ain ang dyaryo na nagsasabing inaasahan na ito ng Pellenberg, at prestihiyoso pa rin ang Berchev kahit sa mga karapatan nitong militar. At sabi ng Ego, lahat daw ay dahil sa kanya at walang ginawa ang Pellenberg. Pero hindi niya dapat ikumpara ang dalawang pamilya dahil ang tanging kabalyerong nanatili sa kanyang tabi ay ang Berchev. Sabi ni Ain, sa mga panahong ito, mas pinapahalagahan ng mga tao ang mga Pellenberg, at nagreklamo ang Ego na katapusan na raw ng mundo. At kung hindi dahil sa mga pinsala ng digmaan, hindi siya makikisama sa mga taong iyon. Pero naalala niya na maaaring humingi sa kanya ng pera si Ain, dahil napakabait ng lalaking iyon sa kanya. Siguradong gustong magkaroon ng koneksyon ang Pellenberg sa Armian, at hindi nila direktang sinasabi ang gusto nila at pababayaan kanilang maging kampante. Tinanong ni Ain kung nagpakita ba si Fernand dahil sa mga kakaibang dahilan at dahil wasak na ang kanyang pamilya, kaya wala itong katuturan. Tinanong ng Ego kung bakit niya sinusumpa ang sarili at sinabing hindi mahalaga ang mga dahilan. Sabi ni Ain, hindi niya inisip na mabait si Fernand dahil may gusto itong kapalit. Noong una siyang dumating, binigyan niya ako ng gayuma nang makita niya akong nasugatan ng isang halimaw. Tiyak na hindi mapanuri ang kanyang mga mata at tunay siyang nag-aalala sa akin. Ang paghingi ng pera sa isang tao ay isang bagay na walang karangalan, at ang tiwala ay hindi nabibili ng pera. Sumigaw ang Ego na nakakadismaya talaga. Kahit ang dating emperador ay nagsabing mayroon siyang malaking suportang pinansyal, pero hindi man lang siya makabili ng pagkain. Ang mga Pellenberg ay hindi tipo na nag-aalok ng isang bagay dahil sa purong kabaitan, at dapat na siyang tumigil sa pagsasalita at sumama sa kanya. Pumunta sa dormitoryo at nagtanong kung pwede siyang makipagkita sa kanya ngayon. Sabi ni Heidi na ang kanyang batang amo ay inaasikaso ang samahan ng mga mangangalakal habang nag-aaral at abalang-abala. Humihingi ng paumanhin si Ain at sinabing hindi siya bisita, kundi si Ain Armian na dumating para makita siya. Sabi ng kalihim, nabanggit na niya ito pero abala siya at dapat nang bumalik. At sinabi ni Ain na naintindihan niya, nagkomento sa Ego na magbibigay siya ng pera kung naghihintay siya. Pero abala si Sonbay at naistorbo ko pa siya. Napaisip si Fernand na hindi iyon inaasahan at hindi pa sapat ang pain. Pumasok si Heidi sa silid na nagsasabing, ayon sa utos, pinabalik na niya si Ain.
Pero gusto niyang malaman kung bakit niya ito pinabalik kung binabantayan naman niya ito, at sumagot si Fernand na kakaibang puntahan siya at pareho lang ang layunin. Marahil pareho rin para kay Ain, pero mas nagiging kakaiba dahil hindi siya makakatulong. Pinabalik niya ito dahil pakiramdam niya ay hindi naman talaga nito gustong pumunta at maaakit niya ito kapag lubos na itong nagtitiwala. Tinanong ni Hyde kung kailangan pa bang umabot sa ganito para sa isang inapo ng bumagsak na pamilya. Sumagot si Fernand na marami siyang katangian at isang talento na malaki ang maitutulong. Tinanong ni Hyde kung mawawala ba siya kung pauwiin niya ito ngayon, at sinabi ni Fernand na mayroon siyang pagkakataon. Kung gayon, dapat siyang pumunta sa mga nasasakupang pamilya para kolektahin lahat ng elixir. Sabi ni Hyde na napakamahal nito, at ang pagbibigay ng isang bagay sa kanya ay isang malaking kawalan. Sabi ni Fernand na magbibigay siya ng mas mahal at wala itong kinalaman sa pera. At kung hindi niya ito gagawin, ibig sabihin ay wala siyang sapat na pera. Sa bahay, tinanong ni Ain kung nakilala niya ang mayordomo ng pamilyang Pellenberg. Nagreklamo ang ego na humingi siya ng paumanhin sa pagpapaalis sa kanya, at ikinuwento ni Ain na ibinigay niya ang kahon na ito na may tala, pero gusto niyang makita kung anong uri ng paumanhin iyon. Binasa ni Ain na isa itong elixir na ginawa para sa kanya, kaya dapat niya itong tanggapin. Nagrereklamo ang ego na tinatapos ng bastardo na ito ang bawat pangungusap sa Sonbae para tuyain siya. Napansin ni Ain kung ano ang elixir na yon at nagulat. Tinanong ng ego kung ano yon, sinasabing puso ito ng isang banal na ibon, perpekto para sa hukbo at eskrima na kayang labanan ang kapangyarihan ng liwanag. Ang lalaking ito, si Fernand, ay talagang maalalahanin at magandang makita siya mamaya. Sabi ni Ain, hindi siya makapaniwala na may isang tulad niya na magkakagusto sa kanya ng ganito at magsusumikap siyang abutin ang inaasahan ng kanyang Sonbae. Ilang araw ang lumipas, tinanong ni Fernand kung ano ang naging resulta. Sinabi ni Hyde na tinalo ni Ain si Varen Kalbonder. Medyo mas magaling ang kanyang eskrima, pero natabunan ng aura ni Armian ang kanyang galing, at iniisip ni Fernand na mangyayari ulit ang propesya. Tinanong niya kung dahil ba yon sa elixir na ibinigay niya, at sinabi ni Fernand na mayroon itong epekto. Sabi ni Hyde, mukhang mananalo pa rin si Armian kahit wala ang elixir. Sabi ni Fernand, iyon ay isang bagay na walang sinuman ang makakaalam, at iniisip niya na sinasabi ng propesya na tinalo ni Ain si Varen. Pagkatapos ay sinapian siya ng demonyo, at iyon ay isang perpektong pagkakataon upang makahanap ng patunay na mayroon nga ito. Sinabi ni Fernand kay Hyde na bantayan muna si Varen. Kinumpirma niya na bantayan ang mga lugar na pinupuntahan nito, maging ang mga taong kinakausap niya. Kailangang malaman ni Fernand ang lahat tungkol sa kanya. 2 linggo na ang lumipas mula nang simulan niyang obserbahan si Varen, pero walang nangyari. Mayroong mali at may mas malaking nangyayari ngayon. Pero gusto niyang malaman kung nagiging tamad ba si Hyde. Ang pinakamahalagang bahagi ng propesya ay tungkol sa demonyo. At kung madali lang ang bahaging ito, pag-iisipan niya kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Pagkatapos matalo ni Ain, tinipon niya ang kanyang pagkadismaya at natagpuan siyang muli sa kalagitnaan ng taon na pagsusulit. Napagdesisyonan na ang mananalo sa laban, at hindi na pabaya si Ain laban sa isang taong nakaharap na niya. Dahil sa ego ng dating emperador, puro bentahe lamang ang mayroon siya. Si Ain na iniwang bagsak si Varen ay walang alam. Magsisimulang kumalat ang demonyong enerhiya at sakupin ang kanyang katawan at isipan. Biglang nagising si Fernand na iniisip ito. Nagtataka siya kung umaga na at masarap siguro ang tulog niya, pero nakakakita na siya ngayon ng mga propesya habang natutulog. Gayunpaman, nahanap niya ang eksaktong sandali kung kailan sinapian ng demonyo si Varen, at iyon ay pagkatapos niyang matalo kay Ain sa pagsusulit. Ang araw ng midterm exam ng mga knight ay ngayon na nagpapakaba sa kanya. Sabi ni Hyde na maagang nagising ang kanyang batang amo at dapat kumain muna. Sabi ni Fernand na perpektong oras na para ihanda ang kanyang kagamitan. Pagkatapos ay nabanggit niya na obserbahan niya ang pagsusulit ng unang taon at kailangan niya ng escort, at sinabi ni Hyde na ipinatawag siya ng duke, kaya mamaya na siya pupunta. Nagbabala si Fernand na magsasama siya ng iba kapalit niya. Tinanong ni Hyde kung sino dahil wala naman siyang kaibigan. Sabi ng bida, isa itong kaibigan na binili niya gamit ang pera, at pupuntahan niya si Luina. Sabi niya abala siya sa pag-aaral para sa mga pagsusulit, at sinabi ni Fernand na kaya nga kailangan niyang pumunta. Pero kung sasama siya, dadagdagan nito ang kanilang utang ng ilang buwan pagkatapos ng graduation, at nagpasya siyang sasama. Tinanong niya kung nasaan ang lugar, sinabi ni Fernand na nasa abandonadong bulubunduking rehiyon. Nagreklamo siya na ginagamit na ngayon ang lugar na ito para sa mga pagsusulit, at magiging paglabag ito sa ibang mga patakaran kung pupunta ang mga estudyante mula sa ibang taon. Sumagot si Fernand na mapapayagan niya ito gamit ang pera, at nagkomento siya na para siyang isang taong walang utak. Pero ang nagdala sa kanila ay si Professor Grad, at tumugon ang bida na madali itong kausap. Sabi ni Luina, babalik na siya sa mga dormitoryo. Sumigaw si Fernand na hindi sila mahuhuling lumalabag sa mga patakaran, at dapat niyang tuparin ang kanyang salita. Sumagot ang babae na hindi iyon, at nakalimutan niya lang dalhin ang kanyang espada. Sinabihan siya ng lalaki na bilisan habang naghihintay siya.
Gamit ang invisibility cloak, bumulong si Fernan na kailangan niyang itago ang kanyang presensya sa mga guro at katulong para hindi sila malaman. Dapat niyang suhulan si Grad pero magiging problema yon at sumagot si Luina na dapat niya iyong malaman. Mas malala ang gumawa ng isang bagay ng walang alam at sinabi ni Fernan na mabait siyang babae at dapat magpatuloy. Pero maghihintay siya doon habang tinitignan niya kung saan sila kailangang pumunta. Iniisip na si Ain ay kasalukuyang nasa pangalawang pwesto. Malapit siya kay Varen, na pangatlo at iniisip kung naglaban na ba sila. Pagkatapos ay nagpasya siyang sundan ang landas na iyon, at nagreklamo si Luina na labag sa mga patakaran para sa isang estudyante na magkaroon ng mapa ng propesor. Sinabi lang ni Fernan sa kanya na sumunod ng tahimik hanggang sa may maramdaman siya. Nagtataka siya kung sigaw ba iyon ng isang halimaw, pagkatapos ay narinig nila muli ang sigaw. Sabi ni Luina, titignan niya dahil maraming freshmen sa paligid. Patuloy siyang tumakbo at sinabi ni Fernan na mapanganib na mag-isa. Sinundan siya ng lalaki sa landas. Komento ni Luina na tila walang malay ang lalaki at inatake ng isang halimaw. Pero salamat sa defensive magic, wala siyang mga pinsala. Ngunit kakaiba dahil ang mga halimaw sa panahong ito ay hindi karaniwang mababangis. Iniisip ni Fernan na nagsimula ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya at hindi niya nasuri ang kalagayan ni Varen. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng pressure at tinanong ni Luina kung ano ang nangyayari doon dahil sa isang malaking pagsabog sa harap niya. Ibinaling niya ang kanyang tingin at nakaharap ang isang troll na tumatakbo papalapit sa kanya. Nagawang putulin ng babae ang braso ng troll gamit ang kanyang espada. Bumangon ang troll at sumugod muli. Nagtataka si Luina kung bakit hindi ito humihinto kahit naputol na ang mga braso nito, ngunit isang bato ang tumama dito mula sa likuran. Ginamit ni Fernan ang kanyang mahika upang lumikha ng mga batong tulis na ibinato sa likod ng troll. Tumalon si Luina sa isang puno at kumapit ng patayo, umiiwas habang sumusugod muli ang troll. Pagkatapos ay nanatili siyang nakatapak sa lupa, tinatanong si Fernan kung ano yon, at sumagot ang bida na isa itong berserker na hindi nakakaramdam ng sakit. Ibang klase ang ganitong uri ng halimaw, at ang tanging paraan para talunin ito ay paghiwalayin ang ulo. Nagtanong si Luina kung ano ang nagpa-berserk dito, at nagnilay-nilay si Fernan na binanggit ng propesya ang demonyo. Habang inaasikaso ng mga instructor at propesor ang anomalya, inatake ni Varen si Ain gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa drama, sa anumang sandali na humaharap sa krisis, sabay-sabay na lumilitaw ang mga problema. Inihanda niya ang kanyang tungkod na sinasabing sa ngayon, sila muna ang haharap sa hayop na ito. Nagkawatak-watak ang mapa habang sa ibang lugar, bumagsak si Varen sa lupa, nagrereklamo na natalo na naman siya habang tumatalikod si Ain para umalis at sinusubukan niyang pigilan sila. Sumagot si Armian na tapos na at napagpasyahan na ang laban. Ang salitang talo ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Varen. Iniisip niya na nabigo na niya ang mga inaasahan ng prinsipe at ng kanyang pamilya. Kung magkamali ito, mawawala sa kanya ang posisyon bilang tagapagmana. Pagkatapos ay ikinuyom niya ang kanyang kamao, sinasabing kailangan niyang talunin si Ain Armian. Bumangon siya mula sa lupa at sinugod si Ain ng buong lakas. Lumingon ang bida na may ngiti upang harapin ang sinapiang si Varen, gumawa ng ilang galaw ng espada at nagawang hiwaan siya. Nagtataka ang ego ng espada kung ano ang gusto niyang makamit sa pagsugod ng ganito sa halip na tanggapin ang pagkatalo ng may dangal. Isa siyang hamak na nawala ng pagkakabalyero at nag-uutos na lang na kunin ang kanyang buhay, ngunit tinanggihan ito ni Ain. Nagreklamo si Gardner na isa siyang uod na dudungisan ang karangalan ng mga kabalyero. Sumagot ang lalaki na hindi ito totoong laban at dapat na silang umalis. Sa wakas ay nagawa ni Fernan at Luina na talunin ang berserker. Sinabi ng babae na kailangan niyang kalimutan ang tungkol sa elixir at umalis sa laban na hindi naman para sa kanila. Nagreklamo si Fernan na hindi siya makapagpasya at susuungin nila ang kawan ng mga halimaw at tinawag siyang baliw ni Luina. Nagkomento ang bida na dapat alam niyang hindi mahirap talunin ang isang berserker. Tinanong ni Luina kung inaasahan niya ito at sinabing kailangan niya ng escort, ngunit itinanggi ito ni Fernan. Sinabi ng babae na kahit gaano pa niya isipin, hindi na mas mahalaga ang elixir kaysa sa kanya. Pero sumagot ang lalaki na mahalaga ito, kaya tumakas siya palayo habang sumisigaw na mas mahalaga pa ito. Sa ibang lugar, tinanong ni Luina kung ito ba ang lugar ng isinumpang elixir. Nagnilay-nilay si Fernan na tila tapos na ang laban kay Ain. Napansin ni Luina ang katawan ni Varen, at sinabihan siya ng bida na huwag lumapit. Lumapit siya at sinabing si Kalbonder iyon at gusto niyang malaman kung sino ang gumawa nito sa kanya. Mukhang hinimatay siya habang nakikipaglaban at gusto niyang tulungan siya, kaya dapat tumulong si Fernan. Ngunit sinabi ng bida na hindi at dapat siyang manatili sa likod. Sumagot ang babae na hindi niya maaaring iwanan ang isang taong bumagsak, at dapat nila siyang ilipat sa mas ligtas na lugar, ngunit biglang bumangon si Varen. Naramdaman ni Luina kung ano ang nangyayari at kusa siyang umatras. Sabi niya, ang aura na ito ay isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Nagtataka kung si Varen Kalbonder ba talaga yon, sumagot si Fernan na ito ay demonic energy, at tinanong ito ng babae. Sumagot ang bida na ang hayop na ito ay sinapian ng isang demonyo.
Habang pinagmamasdan si Varen sa kanyang kawalan ng malay, nagnilay-nilay si Fernan na ayon sa propesya, kapag nasapian, pupuntahan niya si Ain sa sandaling magising siya. Ngunit tila nagbago ang target habang inuulit ni Luina na may demonyong lumitaw doon, at gusto niyang malaman kung paano niya ito nalaman, habang nagninilay-nilay si Fernan na sa pamamagitan ng kanyang mga mata, nawala na ang lahat sa kanya. Sumagot ang babae na kailangan muna nilang supilin si Calbonder, ngunit hinawakan ng bida ang balikat ni Luina, binabalaan siyang maghintay lang ng 10 minuto. Lumingon siya, ngunit hindi niya nakita ang bida sa kanyang likuran. Sumugod si Varen sa babae. Umiwas siya habang sinusubukang ibalik ang kanyang kamalayan. Gumawa si Varen ng ilang hiwa gamit ang kanyang espadang puno ng demonic aura na sinasalag at ginigipit ni Luina. Nagnilay-nilay siya na malakas ito at sa puntong ito matatalo siya. Kaya ginamit niya ang kanyang orite para itulak si Varen palayo. Bumagsak ang demonyo sa lupa at sumulong siya na may isang tuhod sa kanyang dibdib. Sumisigaw kay Varen na bumalik sa kanyang sarili, ang demonyo ay sumigaw lang ng ilang beses. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang espada at iwinasiwas ito sa isang hiwa na iniwasan ni Luina. Muling sinakop ng demonic aura ang katawan ng lalaki. Inilabas ni Luina ang kanyang espada na ngayon ay napapalibutan ng enerhiya. Sumugod si Varen at nagbanggaan ang kanilang mga lakas. Isang kahangahangang palitan ng mga atake ang naganap at isang pagsabog sa pagitan ng dalawang enerhiya ang pumuno sa lugar. Umatras si Luina. Iniisip na mabilis na nawawala ang kanyang aura dahil sa demonic energy at nagtataka kung ano ang dapat niyang gawin dahil sa puntong ito ay mauubos na ang kanyang aura. Ngunit tila wala ng ibang paraan hanggang sa may napansin siya kay Varen. Tinawag ni Luina si Fernan na sumigaw na lumapit si Luina sa kanya. Lumingon si Varen at gumawa ng kakaibang unggol, ngunit inapakan ng babaeng eskrimador ang kanyang ulo habang tumatakbo. Sabi ni Fernan, doon daw ang daan at kailangan nilang bilisan. Habang tinatanong ni Luina kung ano ang ginagawa niya at ngayon lang nagpakita at kung ano ang nagpatakbo sa kanya, habang sumagot si Fernan na isa itong demonyo. Sumigaw si Luina na tumakbo siya para iligtas ang sarili niyang buhay at iniwan siya. Itinanggi ito ni Fernan, nagbabala na naglagay siya ng bitag dahil hindi ito basta-bastang matatalo. Malapit na ang oras na mahuhulog siya dito. Sa pagtapak ni Varen sa isang lugar na puno ng mana, nagsimulang umangat ang mga bato mula sa lupa sa napakabilis na tulin. Isang magic circle ang lumitaw sa langit at binihag si Varen sa air. Sumabog ang apoy mula sa mahika, nagsimulang paulit-ulit na tumama sa demonyo. Sinabi ni Luina na hindi nila kailangang umabot sa ganoon at tinanong kung paano kung mawalan ng buhay si Calbonder. Inulit ni Fernan na hindi iyon mangyayari at sinabi sa kanya na pagmasdan dahil para lang nilang lalo siyang ginagalit habang naglalabas ng mas maraming enerhiya si Varen. Sinabi ni Luina na may napansin siya habang nakikipaglaban, ngunit nagreklamo si Fernan na ayaw niya iyong gamitin. Kumuha ng isang mana kristal at nagsimulang bumigkas ng isang uri ng enerhiya, muling nagsimulang bumalot ang apoy sa demonyo. Tinapos ng salamangkero ang kanyang spell sa isang nag-aalab na haligi na pumapalibot sa demonyo pagkatapos. Bumagsak si Varen sa lupa kaagad pagkatapos ng ataking ito. Sabi ni Fernan, gumana ito at matagumpay ang operasyon. Tinanong ni Luina kung hindi ba isang pag-aaksaya ang gumamit ng ganoong kamahal na mga gamit, at sinabi ng lalaki na hindi nakakatulong ang sitwasyon. Ikinuwento ng babae na kung nagtulungan sila, matatalo nila siya nang wala ang mga bagay na yon, ngunit sumagot si Fernan na sobra ang demonic energy. Sinabi ni Luina na tiyak na mukha itong may kakayahang sirain ang mundo, ngunit siya pa rin si Varen Calbonder. Natauhan ang bida sa kanyang ginawa, dahil totoo na si Ain ang bayani na magliligtas sa mundo, ngunit hindi pa niya nagigising ang kanyang mga kapangyarihan. Batay sa kasalukuyang punto, likas na mas malakas si Luina kaysa sa kanya. Masyado siyang natuon sa salitang demonyo, kaya nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay at gumastos ng sobra para sa mga patibong. Sabi ni Lunia na wala ng pokus ang mga mata ni Fernan. Paulit-ulit lang sinasabi ng bida kung magkano ang ginastos niya habang bumabangon ang demonyo. Sumugod siya ng patalon pero sinuntok siya sa mukha ni Fernan. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa ng walang malay habang tinatawag siyang sinayang na demonyo ng bida. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Varen ang nangyari at nagtanong kung siya ba talaga yon dahil hindi siya sigurado. At sumagot si Fernan na kamukhang-kamukha ng recording sphere ang eksaktong nangyari. Pero impossible itong pinik. Sumagot si Varen na wala siyang naalala pagkatapos lumaban. Sumagot si Fernan na matapos siyang mawala sa sarili, sinapian siya at inatake sila. Pero nagreklamo si Varen na hindi pa siya nakakita ng demonyo. Sabi ng bida na dapat alam niya dahil nanonood siya. Dahil malakas siyang ibinagsak sa lupa, tinamaan ang katawan niya ng 12 ng magic arrow at sinunog siya ng haligi ng apoy ng impyerno. Ang dahilan kung bakit siya buhay ay dahil lang sa demonic energy na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Marami silang ginamit para pigilan siya at sabi ni Varen ay babayaran niya ang mga yon. Pero nagkunwari ang bida na may matinding mental trauma at sinabi ni Varen na naintindihan niya. Sabi ni Fernan, kailangan niya lang gawin ang simpleng bagay, papirmahin siya doon at maitatago na ang lahat ng ito.
Tinanong ni Varen kung hindi ba ito isang slave contract at gaano man niya tingnan, pangit ang mga tuntunin. Sumagot si Fernan na hindi niya pinahahalagahan ang kabaitan para ayusin ito at wala siyang pagpipilian kundi harapin ito. Kailangan niyang ibigay ang mga recording sa mga inquisitor. Ang mga inquisitor ay isang organisasyon na direktang nasa ilalim ng emperador na humaharap sa mga demonyo. Sa ilalim ng dakilang layunin, hawak nila ang absolutong kapangyarihan. At ngayon, pagkatapos ng 1,000 taon, sila ay isang makasagisag na organisasyon na lamang. Nagreklamo si Fernan na may pagkakataon silang bumalik sa liwanag at gugustuhin nila ang sphere. Sumigaw si Varen na wala talaga itong kinalaman sa mga demonyo. Sumagot ang bida na tiyak na mapapatalsik siya sa akademya at ititiwalag ng merkado ang kanyang anak na nagbenta ng kaluluwa. Pinirmahan ni Varen ang slave contract at sinabing nasa kamay na siya ng sonbae. Sa labas, tinanong ni Lunia kung okay lang na ganito ang pag-asikaso at mas mabuting ipaalam sa mga guro. Sumagot si Fernan na hindi pa ito ang tamang oras. Kahit na si Varen ay maging demonyo o manipulahin, hindi pa rin naintindihan ang dahilan. At kung kinokontrol siya ng isang tao, ibig sabihin mayroong isang bagay sa akademya na nagpapatawag ng mga demonyo. Kung malalaman ng publiko ang insidenteng ito, maaari silang manahimik at mas mahihirap silang hanapin. Sabi ni Luina, balak niyang imbestigahan ito at tinanong kung bakit mga estudyante ang target. Sumagot si Fernan na nasa akademya ang mga pinakamahuhusay na talento. Dagdag pa ng dalaga na para na ring sinisira ang kinabukasan ng imperyo, at maaari siyang tawagan kung kailangan ng tulong para puksain ang mga demonyo anumang oras. Naisip ni Fernan na hindi ito kapanipaniwala. At sa ngayon, hindi siya maaaring mag-alok ng isang bagay ng libre at marahil ay mamaya niya lang matatanto kung gaano kahangal ang pangakong ginawa niya. Tinawag ang mga guro at assistant para pigilan ang sangkaterbang halimaw at kinansela ang midterm exam. Pero imposible niyang kanselahin ito ng mag-isa. Lahat ng pagsusulit sa kalagitnaan ng semestre ay pinalitan ng written tests dahil ang mga grado sa akademya ay orihinal na nahahati sa skills at written tests. Para sa mga estudyanteng nakatuon sa mga practical test, may tuturing na parusa ang mga written exam at si Ain ay walang pinagkaiba sa patakarang ito. Sabi ng ego, gaano man niya isipin, mayroon pa ring kakaiba. Ang utos sa mga halimaw dati ay tiyak na gawa ng isang demonyo na may kislap ng demonic energy pero hindi nagpakita ang nilalang. At tinanong ni Ain kung hindi ba ibig sabihin ito ay mali siya. Sumigaw ang ego na muling lilitaw ang mga demonyo, at iyon mismo ang dahilan kung bakit nandoon ang unang emperador. Unti-unting siya ang pupuntiryahin ng mga demonyo. Tinanong ni Ain ang dahilan, at tinanong ng ego kung hindi ba niya alam. At ito ay dahil sa pangalang armian na nakaukit sa kanyang mga buto. At kung hindi dahil sa kanila, mapapasakamay na ng mga demonyo ang mundo. Kaya hindi siya dapat magpabaya sa ilalim ng kanyang pamumuno, at hindi mapakali si Ain na malaman na naakit niya sila. Kasabay nito, sa Labatais Hall, sumisigaw si Fernan dahil sasabog na ang kanyang ulo. Tinanong ni Hyde kung anong problema ng kanyang batang amo. Nakatanggap si Fernan ng isang propesya kung saan tumatakbo si Ain papunta sa katimugang gubat. Pumasok siya sa isang kuweba at sa wakas ay may natagpuan, isang spiritual beast na nagsisilbing master at masyado itong malakas para sa kanya. Sa pagbagsak ng halimaw, gumuho ang lugar sa likod at lumitaw ang mithril ore sa gitna nito. Pareho silang tuwang-tuwa na matagpuan ang ugat ng ore. Binasbasan din ng mana ang espada, at maaaring manirahan dito ang kaluluwa nito. Biglang nagising si Fernan at inulit ang tungkol sa metal na naglalaman ng kaluluwa. Sa ibang lugar, sabi ni Lunia na noong huli ay tungkol sa spiritual potion ang sinabi niya at ngayon naman ay isang herb. Sabi ni Fernan na kasinungalingan iyon noong nakaraan, pero ngayon ay totoo na, at nagreklamo si Lunia na mawawalan sila ng klase sa loob ng 1 linggo. Sumagot ang bida tungkol sa paghahanda sa klase niya at aayusin niya ito. Tumanggi ang dalaga, pero sinabi niyang tataasan niya ang interes, ngunit tinanggihan ulit. Sabi ni Lunia, hindi niya alam sa ibang bagay, pero hindi siya pwedeng lumiban sa klase. Sabi ni Fernan, may hihilingin siyang tao at hindi niya dapat gawin yon. Isang tao ang pumasok sa silid at sinabing matagal na mula nang huli niyang makita ang kanyang kapatid na si Fernan, at naway sumakanya ang lahat ng biyaya ng mana ngayon. Nakilala siya ni Luina bilang si Jace Vines, at sinabi ng binata na hindi nag-isa ang kanyang hiyong, pero binati niya ito at hinangad ang kanyang pagpapala. Pagkatapos ay tinanong niya kung maayos lang ang kanyang hiyong, at sinabi ni Fernan na normal lang ang lahat at gusto niyang malaman ang tungkol sa kanyang buhay akademiko. Sabi ni Jace na nasa unang taon pa lang siya at marami pang dapat matutunan habang tila nalilito si Lunia. Nagtatanong kung masyadong malapit ang dalawa, sumagot si Fernan na tila nagulat siya at sinabi ni Jace na natural lang iyon. Itinanggi ito ni Lunia dahil si Jace Vines ang santo ng simbahan ng Dragon God. Ang santong sinasamba ng lahat ay nakikipag-ugnayan sa isang taong sakim sa pera, at sinabi ni Jace na baka hindi niya alam dahil hindi siya isang salamangkero. Pero sinasamba ng simbahan ng Dragon God ang nakatatanda na nagbigay ng mahika sa sangkatauhan, at ngayon ay sinasamba ang mana at ang mahika mismo.
Karamihan sa mga tagasunod ay mga salamangkero dahil dito, at sila ay naging isang makapangyarihang organisasyon. Upang maging isang archmage, kailangang kilalanin ng Papa. Sabi ni Lunia alam niya ito, pero gusto niyang malaman kung ano ang kinalaman nito sa pagiging malapit nila. Sabi ni Jace, dahil ang kanyang simbahan ay itinatag ng mga salamangkero, kailangan nila ng maraming pondo. Ang mga Fellenberg ang pinakamalaking taga-suporta ng simbahan na may hindi mabilang na mga bagay na nilikha ng Merchant Guild. Kaya para na ring sinabi na ang mayamang tao ang iyong nakatatanda, at nagbiro si Fernan na mas matanda pa rin siya sa kanya. Tinanong ni Lunia kung siya ba talaga ang santo. Nagbiro si Jace na ang ganitong bagay ay talagang nakakasakit kahit sa kanya, pero nagbago ang isip niya at sinabing biro lang iyon. Naiintindihan na niya ngayon ang tungkol sa relasyon at aalis na siya. Tinanong ni Jace kung aalis na ba siya gayong kararating niya lang, at sinabi ni Lunia na wala siyang planong makisali dito. Kung magbabago ang isip niya, malaya siyang bumalik, at binasbasan siya ng santo sa kanyang pag-alis. Nang makaalis siya, tinanong ni Jace ang dahilan ng pagtawag sa kanya, at sumagot ang bida na kailangan niya ng tulong sa pagkuha ng mga spiritual herb. Humanga ang santo dito, at tinanong ni Fernan kung binabalak niyang nakawin ito para sa sarili, ngunit itinanggi ito ni Jace. Tinanong kung kailangan niya ba talagang kunin ito habang nagsasanay at sa kanyang mga kakayahan, madali niya itong makukuha. Sumagot si Fernan na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit sa kasamaang palad, wala pa siyang tamang lokasyon. Sa teknikal na paraan, sapat na ang impormasyon mula sa propesya para mahanap ito, at mayroong 7 lawa sa Southern Forest. Kinukolekta niya ang mana mula sa ilalim ng lahat ng 7 lawa para mahanap ang ugat, pero wala siyang natagpo ang mithril. Malinaw na nakatago sa mahika ang kuweba, at nakakainis gawin ito. Sabi ni Jace, bawal pumasok ang mga estudyanteng hindi kasali, at marami sa paligid, pero nagbabala si Fernan na ito ang dahilan kung bakit siya nag-sign up bilang assistant. Inulit ito ng binata at sinabing medyo mahigpit ang mga kinakailangan. Hindi karaniwan para sa isang second-year student na tumulong, at sumagot si Fernan na hindi ito labag sa mga patakaran, at nagawa niya. Sabi ni Jace na kahanga-hanga ang mga mangangalakal, at maganda ang plano. Kaya kung mangangako siyang magbibigay ng malaking pera, sasali ang santo. Iniisip ni Fernan na isa siyang bastardo, habang nagpapakita si Jace ng kontrata. Sa halip na magsanay, sabi ng ego na magpaplano siya muli gamit ang mga spiritual herb malapit sa Lake Farden sa silangan. Kailangan niyang palabasin na isa itong pagkakataon. Kaya una, dapat maglakad-lakad muna sila hanggang sa tanungin niya kung nakikinig ba si Ain, at sumagot siya na nandoon ang kanyang sunbae. Mukhang assistant din siya, at sumagot ang ego na walang perang sangkot. Sabi ni Ain, baka gusto niya ng ilang dagdag na puntos, kaya tinawag niya ang sunbae. Ngunit sumingit si Grad, nagbabala na magsisimula na ang pagsasanay sa loob ng 30 minuto at kailangang pumwesto na ng mga assistant. Nagrereklamo ang binata na karaniwan niyang gustong makipagkita sa kanyang sonba. Sa ibang lugar, nagbabala si Jace na binihisan na niya ang manika, at ngayon kailangan magbigay ng kapatid niya ng kaunting dugo sa mana. Nagpatak ng ilang patak ang bida sa manika, at kinuha nito ang kanyang anyo. Nagkomento si Jace na mukha itong kapanipaniwala at siya nga ang nangunguna sa klase niya, tulad ng alam na niya. Palagi niyang ginagamit ang spell para makatakas sa Papa, at kinuwestiyon ito ni Fernan. Sabi ni Jace, halata namang hindi, at isa siyang maalamat na salamangkero na hindi malilinlang. Pero inabot siya ng ilang oras para matuklasan ito, at kahit ngayon, hindi pa rin siya sigurado. Tumayo si Fernan, iniisip na sapat na ito, at nagnilay-nilay na ang malito ang pinakadakilang salamangkero sa mundo. Isa siyang henyo. Malaki sana ang maitutulong niya kay Ain sa hinaharap, pero nakapagtataka, hindi siya nabanggit sa propesya, at may talento siya. Bukod sa pagiging miyembro ng simbahan ng Dragon God, natural lang sa mga tao na kamuhian ang mga demonyo, at ang simbahan ay partikular na nandidiri sa kanila. Ang kalapastanganang binigkas ng isang demonyo ay talagang ikinagalit ng simbahan. Matapos ang puntong iyon, nang lumitaw ang mga demonyo, halos nabaliw ang simbahan at naging isang kulto laban sa demonyo. Kaya maaari siyang maging kakampi ni Ain balang araw, at sinabi ni Jace na dapat siyang bumalik sa loob ng 5 oras. Naiintindihan ni Fernan at nagbabala na umaasa siya sa kanya. Tumalon siya sa mga puno para manmanan si Ain, habang iniisip na siya ang nangunguna at mayroon lamang lawa sa silangang bahagi ng lawa ng Farden. Pagkatapos ay nagbabala siya na pagkakataon na niya ngayon. Dapat niyang gawin ng eksakto ang iniutos ng kanyang sonba. Napansin ni Ain ang nasa harapan niya at inulit ang tungkol sa pagkakita kay Varen Kalbundar sa harap niya. Tinanong niya kung susubukan niyang muli, ngunit alam niyang hindi niya kaya, at nagnilay-nilay si Varen na alam niya ito at walang planong magmukhang kaawa-awa. Naalala niya nang hilingin ni Fernan na sumali kay Ain sa pagsasanay na talagang nakakatakot. Sinabi ni Varen na hindi niya tinanggap ang pagkatalo, at tinanong ni Ain kung hindi pa ba sapat ang 2 beses. Sumagot ang eskrimador na hindi mahalaga kung 2 o 100 beses. Nawala ang kanyang reputasyon, kaya ngayon ay lalaban siya para mabawi ang kanyang karangalan. Sabi ng ego na patuloy na humahamon ang espiritu sa kabila ng pagkatalo, at hindi ganoon ang tila noong una.
Ngunit ngayon ay magandang makita kung gaano kadakila ang isang kabalyero at hinimok si Ayn na tanggapin ang hamon. Sumagot siya na ayos lang si Varenne, ngunit ipinagbabawal ang pag-aaway sa pagitan ng mga kalahok doon. Sinabi ng eskrimador na hindi ito mahalaga at lumalaban lamang siya para sa karangalan, at walang ibig sabihin ang mga patakaran kundi ang pagkawala ng karangalan. Nagreklamo ang espada na mapapahiya siya sa kabalyerong ito. Nanood si Fernand mula sa malayo at iniisip na magaling ang ginagawa ni Varenne at dapat itong magpatuloy. Kasabay nito, tumalon siya mula sa sanga, nagbabala na asikasuhin niya ang kanyang mga gawain. Tumingin siya sa paligid ng lawa at inisip na walang tao doon, at kung hahanapin niya ang mithril, walang panganib ng ingay. Pagkatapos ay nagtaka siya kung dapat niyang subukan, dahil sa wakas ay magagamit na niya ang kanyang mahika, at talagang gusto niya yon habang iniisip na kailangan niyang mahanap ang mithril bago makarating doon si Ayn. Iyon ang dahilan kung bakit naghanda siya ng isang bagay na espesyal gamit ang isang summoning spell at tinawag ang kanyang lingkod. Ang prinsipyo ng teknolohiyang mahika ay pagsamahin ang lahat ng pamamaraan ng mahika, at ang esensya ng isang mangangalakal ay ang mag-ipon ng maraming pera. Nagpatawag si Fernand ng isang golem gamit ang kanyang mana, pagkatapos ay sinabing sa ngayon, ang pangalan nito ay James. Pagkatapos ay inutusan niya itong hanapin ang kanyang mithril. Sumigaw si Varenne na hindi siya makakadaan hanggat hindi niya ito natatalo, at iniisip ni Ayn na ito ay talagang nakakainis. Ngunit tama na dahil kumikilos si Varenne na parang bata. Naalala lang ng batang Kalbonder ang sinabi ng kanyang amo na maghintay ng hindi bababa sa 1 oras. Tinanong ni Ayn kung ano ang sinabi niya, at nagreklamo si Varenne na gusto niyang gawin ito. Talagang gustong-gusto niyang manggulo ng isang tao at sirain ang kanilang buhay. Sabik na sabik siya para dito, kaya dapat magmadali si Ayn at atakihin siya kaagad. Sinipa siya ng binata, tinatanong kung anong klase siyang baliw. Natumba si Varenne at sinabing baliw nga siya, kaya dapat siyang lapitan, ngunit nawala na si Ayn. Tiningnan niya ang relo at nagtaka kung gaano ito katagal. 1 oras at 10 minuto na ang lumipas, kaya ligtas na si Varenne. Sa kuweba, iniisip ni Ayn na sa wakas ay nakatakas na siya sa kanya, at ang mga patakaran ay tungkol sa hindi pagduduelo. Ngunit sa kuwebang ito, hindi niya ito kailanman mahahanap maliban kung aktibo siyang maghanap, at sinabi ng ego na magiging halata ito. Napansin ni Ayn na mayroong isang bagay doon, at nakakaramdam siya ng ibang enerhiya bukod sa spiritual herb na nabanggit. Sinabi sa kanya ng ego na tumingin sa ibaba, at obserbahan ang mga talulot ng spiritual. Sabi ni Ayn, tinamaan nila ang lugar na kailangan niya. Kasabay nito, sa nakalubog na kuweba, napangiti si Fernand, ipinagdiriwang na natagpuan niya ang ugat ng mga kristal ng mithril kasama ang kanyang golem na si James. Sa itaas, sinabi ni Ayn na problema ito dahil nahanap nila ang mga halamang gamot, ngunit walang sinumang baliw na magmimina doon habang nandoon ang halimaw na yon. Sabi ng ego, hindi niya inaasahang makakita ng Sea Dragon doon, at hindi ito magandang pagkakataon, kaya dapat silang bumalik hanggang magkaroon sila ng isa pang pagkakataon. Tinanong ni Ayn kung lalabanan niya ito, at sinabi ng ego na matutuklasan niya ang lasa ng laman ng tao. Ang bagay na yon ay higit sa kanyang antas hanggang sa yumanig ang kuweba. Ilang bato ang nahulog sa katawan ng dragon. Nagising ito at bumangon habang sinasabi ng ego na masama ito. Sabi ni Ayn na ngayon ay kailangan na niyang labanan ang nilalang. Sa puntong ito, kailangan niyang talunin ang nilalang. Sinabihan siya ng ego na tumigil at umalis doon dahil nasa ibang antas ito. Sumugod ang nilalang, at sumigaw ang ego na huwag siyang lumingon at tumakbo na lang. Iniwasan ni Ayn ang sugod sa pamamagitan ng isang talon, pagkatapos ay inihanda niya ang kanyang espada para sa isang umiikot na hiwa na tumama sa ulo nito. Iginagalaw ng nilalang ang buntot nito at hinampas ang tagiliran ng katawan ni Ayn. Dumulas siya sa tubig, ngunit nagmulat ng mata sa pagkagulat. Umungal muli ang ahas at pinilit si Ayn na gamitin ang aura. Nagbuga ang nilalang na iyon ng isang malakas na agos ng tubig mula sa bibig nito, at sinubukan itong harangin ng eskrimador gamit ang kanyang espada. Ibinabaon ni Ayn ang kanyang paa sa lupa habang itinutulak pabalik ng ahas. Pareho silang nahulog sa mas mababang antas ng kuweba. Sinabi ni Fernand na sobrang ingay at nagtaka kung nagising na ba ang water dragon sa kabila ng pagpapakain dito ng tonelada. Iniisip na mas mabuting huwag labanan ang water dragon. Mula nang harapin ang demonic possession, nawalan si Ayn ng pagkakataong magising tulad ng sinabi sa propesya. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit ibinigay niya ang puso ng banal na ibon. Marahil ay magiging maayos lang siya, kaya binalaan niya si James na alis na sila doon. Nagawang panatilihin ni Ayn ang sarili na nakasandal sa pader. Nagreklamo siya na halos mawalan na siya ng buhay, at sinabi ng ego na iyon ang dahilan kung bakit sinabihan siyang tumakbo. Sinabi ni Ayn na sumugod sa kanya ang dragon na parang gusto ring kunin ang kanyang buhay, ngunit sumagot ang kaluluwa na kung hindi nasira ang lupa, sanay nilamon na siya. Tinanong ni Ayn kung hindi ba siya nakayanan ng maayos, at sumagot ang ego na ito'y dahil sa puso ng banal na ibon na natanggap niya mula kay Fellenberg. Pero kahit papaano ayos lang ang mga spiritual herb, at sinabi ni Ayn na napakalayo niya. Kaya abutin ng walang hanggan ang pag-akyat doon.
Sinabi ng ego na may naramdaman itong kakaiba mula sa ibang direksyon, ngunit walang naramdaman si Ayn. Kaya, nagpatuloy sila sa paglalakad, at tinanong ng binata kung iyon ba ang kakaibang lugar na binanggit niya. At walang anuman doon, ngunit sumagot ang espiritu na tiyak na mayroong isang bagay doon. Hinimok siya ng ego na magmadali at hukayin ito. Naintindihan ni Ayn ang utos ng multo, at kaya inalis niya ang bato, at natanaw ang isang ugat ng mga mineral na nagliwanag sa kanyang mukha. Sa labas, tinanong ni Jace kung nahanap ni Fernan ang kanyang hinahanap. Kinumpirma ni Fernan at tinanong kung walang nangyari, at sinabi ni Jace na ilang halimaw lang. Binati ng bida ang santo at sinabing susulat sila ng kontrata sa susunod, at umaasa siyang makita siyang muli. Makalipas ang ilang panahon, inisip ni Fernan na nakuha na niya ang mithril, at ngayon ay kailangan niya ang tamang orb para pagsamahin ito. Ang mithril ay may mahusay na pagsipsip ng mana at hindi kumikinang ng kusa. Kailangan niya itong isama sa ibang metal upang maipakita ang potensyal nito, ngunit hindi ito maaaring isang pangkaraniwang bagay. Ang pinakamahusay na metal na isasama sa mithril ay adamant, ang pinakamatigas sa lahat. Ngunit mas bihira ito kaysa sa mithril, at nagtaka siya kung paano siya makakakuha nito kung wala siyang pera para bilhin ito. Isang boses mula sa malayo ang tumawag ng tulong. Inulit ni Fernan ang tungkol sa adamant habang may isang bata na tumatakbo sa ilalim niya, humihingi ng tulong mula sa isang instruktor para iligtas siya mula sa mga lobo. Tinanong niya kung ipagpapatuloy pa rin niya ang pagwawalang bahala sa kanya, at sinabi ni Fernan na dapat siyang tumulong. Ngunit gusto niyang malaman kung bakit mapapahamak ang isang duwende sa mga lupaing ito. Tumalo ng babae papunta sa puno nang marinig ito. Sinabi ni Fernan na medyo nakakainis makipag-ugnayan sa kanila. Habang gumagawa ng Wayne spell ang babae, tinatanggal ang lahat sa kanyang harapan. Tinanong niya kung masaya na ba siya, at gustong malaman ni Fernan kung lumapit siya sa kanya na may ibang motibo. Sinabi ng elf na nagkataon lang, at sinabihan siya ng bida na sundan ang daan. Nagbago ang isip niya at sinabing may sadya siya. At tinanong ni Fernan kung ito ba ay para makipag-ugnayan sa Princess Elector. Nagpakilala ang babae bilang si Arya Fridian, at sinabi ni Fernan na narinig na niya kung paano siya lumandi sa ibang mga tagapagmana. Nagtanong si Harriet tungkol sa pagiging magkaibigan, at tumanggi siya, sinabing ang dahilan ay mas matanda siya, at nagtanong siya kung hindi ba maganda na magkasundo ang mga elektor. Sinabi ni Fernan na hindi ibig sabihin na kailangan nilang maging malapit, at sinabi sa kanya ni Arya na kamakailan lang naging elektor ang mga Fridian, pinalitan ang mga Birchev. Iyon daw ang dahilan para maging mabait sa ibang mga elektor, at tinanong ni Fernan kung wala bang iba sa pamilya niya. Nagtanong siya kung paano makakapamuhay ang isang elf kasama ng iba at kumain din ng mga prutas. Naisip ni Fernan na hindi niya iniisip kung sino ang magbabayad. Si Arya ay walang hiya at makapal ang mukha, kaya sinabi niyang gusto niyang maging kaibigan ang lahat ng 6 na elektor. Hanggang sa may napansin siya sa kanyang direksyon, sinabihan siya ng isang babae na pumunta agad sa propesor dahil may lumitaw na water dragon sa lawa ng Farden. Nagtaka si Fernan tungkol dito, at gustong malaman ni Arya kung bakit ito biglang lumitaw. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang senior, ngunit tumatakbo na si Fernan papunta sa nilalang. Naisip niyang may nangyaring mali, at walang nakasulat sa propesya tungkol sa paglabas ng water dragon. Dahil gustong malaman kung anong nangyari kay Ayn, inutusan ng isang assistant instructor ang lahat ng first year na bumalik at ang ibang instructor na protektahan sila. Sinabi ng ego kay Ayn na nandyan ang dragon dahil kinuha niya ang halamang gamot at dapat na niyang iwan sa propesor para makaalis doon. Naintindihan ni Ayn at sinabing mag-ingat siya para hindi makatawag ng pansin, ngunit lumitaw ang sea dragon sa likuran niya. Lumingon si Ayn, pero lumitaw si Fernan para protektahan siya gamit ang kanyang tungkod, lumilikha ng isang malaking magic circle sa kanyang harapan. Lumabas ang mga tulos na bato gamit ang kanyang kakayahan at pinakawalan sa dragon. Sinubukan ng nilalang na manlaban, at naisip ni Fernan na baka masyadong malakas ang dragon. Sinabi ni Professor Grad na mahusay na pinigilan ng kanyang estudyante ang linya, at dapat dalhin ang iba sa kanya, habang sumusugod kasama ang 2 pang wizard. Tumalikod ang nilalang para tumakas palayo. Naisip ni Fernan na kakaiba yon at nagtaka kung binago ba ng kanyang pakikialam ang propesya, at kung nakatadhana pa rin siyang iligtas ang sangkatauhan. Hindi pa niya nababawi ang kanyang puhunan, kaya malulugi siya kung mawawalan siya ng buhay at tinanong kung okay lang si Ayn. Ngunit nakita niya ang isang tingin ng paghanga sa mukha ng binata. Sabi ni Ayn, dumating ang kanyang senior para iligtas siya, at ipinaliwanag ni Fernan na bahagi ng trabaho ang protektahan ang isang estudyante. Pero kung okay siya, iyon lang ang mahalaga, kaya dapat niyang gawin ang kanyang trabaho. Nagtanong si Ayn kung pwede siyang makipag-usap sandali sa kanya, at sinabi ni Fernan na sige lang. Pero sumagot ang binata na medyo nakakahiya raw ito. Pumunta sila sa isang tahimik na lugar, at sinabi ni Fernan na walang tao sa paligid kaya pwede na siyang magsalita. Tinatanong ni Ayn kung bumibili rin ba ng ores ang Merchant Guild, at sumagot si Fernan pero gusto niyang malaman kung may gusto ba siyang bilhin. Itinama siya ni Fernan na, wala siyang pera, kaya hindi siya makakabili ng kahit ano.
Sumagot ang binata na hindi niya yon mapasusubalian, at naisip ni Fellenberg na nadulas lang ito sa kanyang bibig. Dahil palagi siyang naging mabait sa kanya, nakalimutan niyang palalayasin niya ito sa hinaharap. Walang mapapala sa panggagalit. Sabi niya, kung nasaktan niya ang damdamin ni Ayn, humihingi siya ng paumanhin. Hindi iyon sinasadya at hindi dapat dibdibin, at sinabi ni Ayn na alam niyang biro lang iyon. Tinanong ni Fernan kung ano ang ibebenta niya. Ipinakita ng binata ang isang piraso ng adamantine sa kanyang kamay. Sinusubukan lang niyang gipitin si Ayn para makuha ito, pero ipinakita niya ang adamantine sa parehong sandali. Ang ganitong klasing swerte ay para lang sa bida, habang iniisip na kailangan niyang manatiling kalmado. Tinanong ni Fernan kung sinusubukan ba niyang ibenta yon sa kanya, dahil hindi madaling mahanap ang adamantine, kaya gusto niyang malaman kung saan ito galing. Sinabi ni Ayn na mas gusto niyang hindi sabihin kung saan niya ito nakuha, ngunit nangako siyang hindi niya ito nakuha sa masamang paraan. Marami siyang nakuha nito at puno na ang kanyang espasyo. Naisip ni Vernon na siguro galing ito sa kuweba, at hindi ni Thrill ang nahanap niya, kundi adamantine. Dahil gustong malaman kung anong uri ng kuweba ang mayroon ng pareho, sinabi ni Ayn na kung interesado siya, may ilan siyang kondisyon. Sumigaw ang ego na mag-ingat si Ayn dahil tuso ang mga Fellenberg. At kung susubukan niyang makipagnegosasyon, dapat niyang itanggi ang lahat. Tinapos niya ang pagpapaliwanag ng kanyang mga kondisyon, at sumagot si Fernan na bibilihin niya ito sa ilalim ng mga kondisyong iyon. Pero gusto niyang malaman kung bakit sa kanya niya ito ibinebenta, at sinabi ni Ayn na gusto niya itong maalis agad. Ito ay isang bagay na bihira sa mundo, at tutugisin siya mula sa lahat ng dako. Hindi sapat ang lakas ni Armin para protektahan ang ganoong bagay. Tinatanong ni Fernan kung siya ba ay malakas, nagbibigay ng haka-haka na paano kung kunin niya ang kanyang buhay at angkinin ang adamantine. Nagbiro si Ayn na binigyan siya nito ng puso ng banal na ibon at nilabanan ang dragon para iligtas siya. Naisip ng bida na talagang nagtitiwala sa kanya ang lalaking ito, at nakakuha siya ng malaking puntos sa pagligtas sa kanya. Kaya sinabi niyang tama siya. Maraming dapat asikasuhin, at naisip ni Ayn na alam niya yon. Inulit ni Fernan na siya ang nagligtas sa binata mula sa water dragon. Kaya kung sakaling subukan niyang gawin siyang pulubi, gugustuhin kong alalahanin niya ang araw na yon. Hindi niya dapat kalimutan na isinugal niya ang kanyang buhay para iligtas siya, at sumagot si Ayn na malinaw iyon. Tumalikod si Fernan, nagbabala na ihahanda niya ang kontrata at kokontakin siyang muli. Nagtaka si Ayn kung ano ang ibig niyang sabihin, at sumagot ang ego na nabaliw siya matapos makita ang adamantine. Sa bahay, inanunsyo ni Hyde na nakabalik na siya. Medyo matagal siyang nawala sa ducal state at gusto niyang malaman kung may nangyari habang wala siya. Tinanong ni Fernan kung sa wakas ay bumalik na siya, na ikinagulat ni Hyde dahil nakaupo siya sa isang trono ng adamantine at mithril. Tinanong ni Hyde kung saan niya nakuha yon, at sinabi ni Fernan na binili niya ito at minina. Sabi ng kalihim, kahit may pera, imposible itong makuha. At kung ibebenta niya yan, malalampasan ng kanyang guild ang target na yung taon. Sumagot si Fernan na hindi niya yan ibebenta. Tinatanong ni Hyde kung ano ang gagawin niya, at iginalaw ng bida ang kanyang tasa. Sinasabing magbebenta siya ng isang napakalaking ego golem na gumagalaw at humihiga ng kusa. Ang mga kabalyero ay may kanilang matapat na mga kabayo, at ang mga elf ay may mga espiritu bilang kasama, ngunit ang mga mangangalakal ay walang ganyan. Tinanong niya kung bakit sila lang dapat ang nag-iisa, kaya nagpasya siyang itama ang kahibangang ito sa pamamagitan ng paglikha ng isang napakalaking ego golem. Sumagot si Fernan na nangangailangan ang mga golem ng advanced na teknolohiyang mahika at napakalaking pondo, ibig sabihin, ang mayayaman lang ang makakapangarap nito, iniisip na lalo pat paparating ang digmaan laban sa mga demonyo. Sa nakakatakot na panahon kung kailan lilitaw ang mga demonyo, magsisilbi itong bodyguard para protektahan siya at magiging isang bagay na matibay at maaasahan. Naisip ni Hyde na hindi niya alam kung bakit kailangan ng isang mangangalakal ang isang golem, pero mananahimik na lang siya dahil mukhang maganda ang kanyang mood. Pagkatapos ay tinanong niya kung gaano kalaki ang pinag-uusapan nilang colossal ego golem, at sinabi ni Fernan na 1 metro ito, at magiging isang bagay na napakaganda hanggang sa magsimulang sumakit ang kanyang ulo. Naisip niya na isa na namang itong lintik na propesya. Dinala ni Heidi ang kanyang batang amo para magpahinga at sinabihan siyang kagatin ang thermometer. Sabi ni Fernan hindi siya may sakit, pero tinanong ng kanyang alalay kung ilang beses na siyang sumigaw dahil biglang sumakit ang kanyang ulo. Pagkatapos ay tiningnan niya ang temperatura, at kailangan niyang tiisin ito ngayon dahil malamang na epekto ito ng pagtama ng kidlat. Naisip ni Fernan na nagkaroon siya ng isa pang propesya kung saan inaatake ng isang kontraktor ng demonyo si Aint sa Yacht Club. Ang club na ito ay isa sa mga social group ng akademya kung saan mga maharlika lang ang nakakapasok. Nandoon din si Fernan para makipag-ugnayan. Hindi lang iyon, kundi siya ang nagmungkahi ng isang simpleng tea party sa isang marangyang yacht sa dagat. Pero sa lahat ng pagkakataon, naging kumbinyente ang sandali para sa lahat ng lumitaw ang isang halimaw at palihim na sumakay ang kontraktor sa yacht. Dahil miyembro ng kanyang kumpanya ang umatake, nagtaka siya kung sangkot ba si Fellenberg dito.
dahil mayroong isang taksil sa sangkatauhan at tila mas walang kakayahan siya kaysa sa inaasahan niya. Nagtataka si Fernan kung bakit may ilang tao siyang naghahanap ng kanyang adamant, ngunit hindi nakakagulat na si Aint ang magdadala ng kanyang pagbagsak dahil isipin ng sinuman na gumawa siya ng kontrata sa sitwasyong iyon. Nagulat si Hyde nang makita ang temperatura, pagkatapos ay naglagay ng isang supot ng yelo sa kanyang ulo. Sabi niya, mataas ang lagnat ng batang duke at kailangan niyang tumawag agad ng doktor. Ngunit narinig niyang may bisita sa kumpanya. Gayunpaman, mas mabuting paalisin na lang siya at sinabi ni Fernan na wala siyang inaasahang sinuman. Gayunpaman, nagpa siyang pumunta dahil amoy pera ito. Pagharap kay Professor Grad, tinanong niya kung gusto nitong ibenta ang katawan ng Sea Dragon na lumitaw noong exam at kinumpirma ni Grad. Nagbabala na sinabi ng lahat na magbibigay si Fellenberg ng mababang alok, ngunit hindi niya yon iniisip. Naisip ni Fernan na kapakipakinabang ito sa iba't ibang bahagi at nagtanong kung okay lang nalapitan ang isang estudyante sa ganitong paraan. Tinatanong ni Grad kung sino ang sapat na baliw para kalabanin ang mga Fellenberg at gustong malaman ang dahilan ng paghiling kay Rosalia na maging assistant. Napaka-istrikto niya sa mga patakaran at sa susunod ay dapat siyang lumapit sa kanya. Bukod dito, isa itong opisyal na hiling sa pagkuha mula sa akademya at nandoon siya bilang isang leader. Kinausap niya ang mga Fellenberg at sinabi sa kanya na kausapin siya at sinabi ni Fernan na interesado lamang siya sa isang bahagi. Nagreklamo si Grad na hindi siya magbebenta ng patingi-tingi at dapat bilhin ng buo dahil pinag-uusapan nila ang isang Sea Dragon at walang bahagi nito ang pangit at iniisip ni Fernan na totoo iyon. Ang mga buto at ngipin ay sobrang tibay at magandang gawing kagamitan kasama ang mga mata at dugo na mayaman sa mana at mga kaliskis na perpekto para sa baluti. Maganda sanang bilhin lahat pero nagnenegosyo siya at kailangang palakihin ang kita. Sabi ni Grad na ibebenta niya sa ibang pamilya. Pero pinaalala sa kanya ni Fernan na ang mga nilalang na nahuhuli sa mga pagsasanay ay laging napupunta sa research fund ng professor. Tinatanong kung hindi ba maganda para sa kanya na ibenta sa magandang presyo. Sabi ni Grad gusto niya ng magandang presyo para sa gusto niya at tinanong kung ano ang kailangan niya. Sinabi sa kanya ni Fernan na gusto niya lang ng eksklusibong karapatan na magbenta ng mga barko sa akademya. Sa tuwing bibili sila ng barko, dapat sa Golden Turtle Company sila bibili. Tinanong ni Grad kung bakit kakailanganin ito ng akademya at kung iyon lang ba talaga ang gusto niya. Sumagot si Fernand na iniisip na hindi pa ito kailangan ngayon. Pero pagkatapos ng insidente sa propesya, nakilala ng akademya ang kahalagahan ng labanan sa dagat. Natural, pipigilan nilang masira ang isang barko at haharapin ang malaking gasto sa pagpapaayos. Sa madaling salita, isa itong napakalaking pagkakakitaan. Sa isang bookstore, humihingi ang isang babae ng basic cookbook. Tiningnan niya ang cooking section pero hindi niya ito nahanap. At sinabi ng librarian na marahil na ibenta na ito pero titignan niya muna sandali ang stock. Binuksan niya ang pinto at nagsimulang tumingin sa ilang libro. Isang demonyong aura ang nabuo sa likod niya at nagsimulang mag-ulat. Kakakumpirma lang nila na hindi kailanman nahanap ni Ayn Armian si Varen Kalbundar. At sa plano niya, dapat ay hinabol niya ito. Pero mukhang may nakialam sa daan at hindi niya ito lubos na nakilala dahil tuluyang nawala ang mga bakas. Tinanong ng librarian kung walang paraan para mahanap ito at iyon ang sinasabi niya. Sumagot ang nilalang na susubukan niya ang ibang paraan at aalamin, pero sinabi ng lalaki na kalimutan na lang dahil sumusobra na ito. Sa ngayon, dapat itong mag-focus sa susunod na plano. Kakaiba, at kung talagang lumaban si Kalbundar dito, walang paraan para hindi maramdaman ang enerhiya, at nagtataka ito kung bakit hindi ito binanggit ng akademya. Nawala ang mga bakas, at gusto nitong malaman kung nagkataon lang ba ang lahat, o baka sinadya dahil sa isang tao. Tinanong ng nilalang kung may nakakaalam sa pag-iral nito, pero sinabi ng lalaki na imposible yon at napakatahimik ng mundo. Inakala niyang nagkataon lang ito at magiging mas maingat muna sa ngayon. Dahil limitado ang kanilang kapangyarihan, kung mabubunyag ang pag-iral nito, magdudulot ito ng problema sa kanilang plano. Higit pa riyan, ang pag-alis kay Ayn Armian ang kanyang pangunahing prioridad, at ang bilis ng paglago nito ay hindi kapanipaniwala. Hindi niya alam ang dahilan, pero pareho ito ng curve na mayroon ang unang emperador. Para makumpleto ang plano, magiging problema kung maabot ni Ayn Armian ang kanyang buong lakas, kaya hindi dapat mabigo ang kanyang lingkod sa pangalawang pagkakataon. Sabi niya, itatatak niya yon sa isip at naglaho. Pagkatapos ay umalis ang librarian at tinawagan ang kanyang kliyente, ipinaalam na nahanap na niya ang basic cooking book. Nagpasalamat siya at sinabing sana maging maganda ang kanyang araw. Sa isang restaurant, tinanong ni Fernan kung nakaramdam si Luina ng demonyong enerhiya. Sabi niya, 3 araw na ang nakalipas pagkatapos ng hapunan noong kasama niya si Bella. Tinanong ni Fernan kung si Bella Huen ba yon mula sa ika-19 na pwesto at kinumpirma niya. Tinanong ng binata kung kumusta ang sitwasyon. Sabi ni Luina, 3 araw na ang nakalipas, nag-alok si Bella ng duelo at sinabing naramdaman niyang gumaling ang kanyang mga kasanayan at kailangan niya itong kumpirmahin. Karaniwan, lumalaban sila gamit ang mga kahoy na espada, pero ngayon ay nagmungkahi siya ng totoong espada.
Hindi niya alam kung uminom si Bella ng elixir, pero sobrang kumpiyansa niya. Pero hindi lang ito basta pagpapalakas dahil mas mabigat ang espada ni Bella kaysa dati. Talagang gumaling ang kanyang mga kasanayan, nagawang tamaan si Luina. Pero hindi lang ito ang kanyang lakas. Maging ang kanyang katawan ay bumilis ng husto kaya naiwasan niya ang mga atake ni Luina. Sabi ni Luina, iba siya kumpara sa dati, mas mabilis at mas malakas. Sumagot si Bella na kamakailan ay puno siya ng lakas at mas kontrolado niya ang kanyang katawan. Ang makarinig ng ganoon mula sa kanya ay nagpapasaya sa kanya, pero inilabas niya ang kanyang aura, nagbabala na atake siyang muli. Tinanong ni Fernan kung natalo ba ang babae sa huli, pero sumagot si Luina na hindi pa tapos. Ginamit ni Bella ang kanyang estilo ng eskrima na nagpapalakas sa bigat at kapangyarihan ng espada, na isang mapanirang puwersa kumpara sa ibang estilo ng eskrima. Pero dahil sa laki at bigat ng espada, may malinaw na limitasyon sa malapitang laban. Sa sandaling iyon, pareho silang nakaramdam ng kakaiba. Gumawa si Bella ng isang absurdong hiwa para ipagtanggol laban sa atake ni Luina. Umatras siya at hinigpitan ang hawak sa espada. Habang sinusumpa ni Bella ang sitwasyon, sinasabing hindi pa rin niya ito makontrol ng maayos, at sinabi ni Luina na ganoon ang nangyari. Tinanong ni Fernan kung demonyong enerhiya ba talaga yon at kinumpirma niya. Dahil kahit saglit lang, tiyak na demonyong aura yon. Pero maayos na maayos si Bella, at kahit pagkatapos ng duelo, walang anumang abnormal. Hindi tulad ni Varen, kontrolado niya ang sarili at maayos ang kanyang pisikal na kalagayan. Baka nagkamali lang siya, pero tinanong ni Fernan kung gusto niyang imbestigahan ang kaso. Sumagot si Luina at si Bella ang kanyang matalik na kaibigan, kaya ayaw niyang makita itong maging masama. Inakala niyang makakatulong si Fernan sa anumang paraan, at sumagot ang binata na wala siyang tiyak na paraan, pero susubukan niya sa sarili niyang paraan. Pero may isang bagay siyang gustong malaman, tinanong kung masarap ba ang candy, at sumagot si Luina na. Sa ibang lugar, inuulit ni Fernan ang lahat ng lugar na pinupuntahan ni Bella sa kanyang routine. Katulad ito ng gagong si Varen, at walang kahina-hinalang kontak sa kahit sino. Bukod dito, wala siyang mga traumatikong karanasan at maganda ang relasyon niya sa iba na walang puwang para sa demonyong enerhiya sa kanyang puso. Pero kung nagsabi ng totoo si Luina at mayroon siyang demonyong kapangyarihan, may isang bagay lang silang pagkakatulad kung saan pareho silang hindi gumawa ng kontrata. Nais malaman kung magagamit ba ang enerhiya nang hindi nila napapansin at walang kontrata. Baka nagkamali lang si Luina at hindi iyon demonyong enerhiya. Bigla, nakaramdam siya ng sobrang tinding sakit ng ulo. Nakakita ng isang eksena kung saan ang langit ay kulay dugo na may malakas na demonyong enerhiya. Nakita niya si Ain na may problemadong ekspresyon. Pamilyar ang eksenang iyon sa sinasabi ng ego na kakaiba ang kilos ng lahat. Lumitaw ang demonyong enerhiya kasabay ng malapit ng paggising ni Andromelius. Ang pangitaing iyon ay walang pinagkaiba sa impyerno, at iniisip niya kung ito ba ay isang sandali bago bumaba si Andromelius. Sabi ng ego, demonyong enerhiya yon at lahat ay nahawaan, pero kailangan nilang malaman kung ano ang nangyayari. Sinunod ang mga pahiwatig ni Gardner, nag-inject si Ain ng mana sa katawan ng mga estudyante. Sabi ng ego, matagal na nilang hinahawaan ang mga estudyante sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ay isang bagay na walang nakapansin at matagal nang ginagamit dahil karamihan sa enerhiya ay nasasayang. Napagtanto ni Fernan na kailangan niya ng isang uri ng sisidlan para mapasabog ito. Kailangan nilang pinalalakas ang mana. Kaya itinuro ni Gardner ang likuran, ipinapakita ang magic circle na nagpapa-activate ng demonyong enerhiya. Kailangang sirain ni Ain ang nilalang na yon, at sa gayon sa isip ni Fernan, nagbago ang eksena. Sumigaw si Lunia ng pangalan ni Ain at sinabing nahawaan si Bella ng demonyong enerhiya. Nagtataka si Fernan kung mayroon ba talagang laman sa loob niya. Iniisip ni Ain na hindi ito isang normal na amplification circle, kundi isang summoning circle, at ang mga may gawa nito ay sumusubok na magpatawag ng demonyo. May mga nilalang na lumabas mula sa portal, at ang tanging umaalingaw sa isip ni Fernan ay ang pagbabalik ng mga demonyo sa mundong ito. Bigla siyang nagising at napabuntong hininga sa gulat sa nasaksihan ang lahat ng ito, pero sinabi niyang wala siyang oras, kaya tumakbo siya sa pinto habang isinisigaw ang pangalan ni Luina. Tinanong ng babae kung ligtas ba siya at kung totoong nahawaan siya. May masamang mangyayari kung malaman nila, pero sinabi ni Fernan sa kanya na hindi niya alam yon. Sisiguraduhin niyang hindi siya nakipag-usap sa isang demonyo at kumuha ng buhay dahil dito, at nagpasalamat si Luina sa kanya. Napagtanto ni Fernan na kailangan niya itong buhay dahil magsisilbi itong patunay. Maganda ito para sa kanya dahil alam niyang kailangan siyang magustuhan ni Luina sa buong kontinente. Patutunayan muna niya na may demonyong enerhiya sa loob ng kanyang katawan, at tinanong ni Bella kung masyadong matagal naghintay si Luina dahil katatapos lang ng klase. Tumanggi si Luina at sinabing naghihintay lang sila. Sumingit si Fernan sa pamamagitan ng paghawak sa noo niya at sinabing sa loob ng kanyang ulo, may mga demonyo at kailangan nilang alisin ang kanilang mga kasinungalingan. Kaya dapat gawin niya ang sinasabi ko ngayon, pero tumanggi si Bella at tinanong kung may sakit ba siya. Sabi ni Fernan hindi ito biro at hindi nila alam ang tungkol sa enerhiya sa loob niya,
pero mawawala ang kanyang katinuan sa paglipas ng panahon at pagkatapos ay lilitaw ang mga tagapagpatupad. Tinanong ni Bella kung tinatakot ba niya ito. Tumanggi si Fernan dahil nagsasabi siya ng totoo, pero sinabi ng babae na maayos lang siya. Hinawakan ni Luina ang kanyang braso, nagtatanong kung pwede niyang gawin sa paraan na sinasabi ni Fernan at nagmamakaawa tungkol dito. Pumayag si Bella dahil lang nagtanong siya, habang iniisip ni Fernan na patutulugin niya ito kung tumanggi. Sinabi ng babae na gagawin niya ang lahat ng sinabi niya, pero kapalit nito, dapat siyang humingi ng tawad sa kanilang dalawa kung mapatunayang wala siyang demonyong enerhiya. At tinanong ni Fernan kung bakit kasama si Luina. Sabi ni Bella, ito ay para hikayatin si maliit na Luina, at sumang-ayon ang bida. Nagbabala na kailangan niya itong dalhin sa mga lugar na pinupuntahan niya dahil kailangan niyang malaman kung mayroon siyang kontak sa enerhiya ng demonyo. Tinanong ni Luina kung hindi ba sila tumingin doon, ngunit ibinulong ni Fernan na hindi siya nakakatulong sa kasong ito. Iniisip ni Fernan na wala siyang nakitang kahina-hinala mag-isa, kaya pumunta siya sa isang lugar ngunit walang tagumpay. Sa training hall, nagreklamo siya na ito ay isang nakalulungkot na lugar. Normal lang ang lahat ng lugar mula sa dormitoryo hanggang sa cafeteria. Sa library, sinabi ng librarian na dumating na siya ngayon. Nagkomento si Luina na mahilig si Bella sa mga romance book. Iniisip ni Fernan na ito ay isang karaniwang libangan, at maaaring mas kakaiba kung madali niyang mahahanap ang mga bakas. Ngunit mayroong bakas doon, at tila hindi iyon ang lugar. Nag-iisip kung ito ay isang partikular na bagay, sinabi ng librarian na ikinagagalak niyang makilala si Mr. Fernan. Tinanong ng binatang iyon kung paano niya siya nakilala, at sumagot ang librarian na isa siyang mangangalakal kung tutuusin. At bumili siya ng ilang bagay mula sa kanya, ngunit pinutol ang usapan para mag-alok ng libro dahil mayroon siyang bagay na perpekto para sa kanya. Tumatanggi si Fernan, sinasabing mayroon siya ng lahat ng libro na gusto niya sa bahay, at naiintindihan ng librarian, ngunit sinabing nakakalungkot iyon. Tinawag ni Luina si Fernan at nagpaalam siya sa lalaki. Nauunawaan niya, pinapakawalan ang kanyang enerhiya habang sinasabing dapat siyang laging bumalik. Sa ibang silid, tinanong ni Bella kung ang cafeteria na ito ay nasa loob ng guild dahil hindi pa niya ito nakita, at sinabi ni Fernan na ito ay para sa mga bisita, at ito ang pinakamagandang lugar para iwasan ang mga matang mapanuri. Binuksan niya ang pinto at nalungkot ang mukha ni Luina. Nakita si Jace na nagsabing mabuti at nahanap sila, sinasabing binabasbasan niya sila ng pananampalataya ng mana, at sumigaw si Bella na naniniwala siya. Tinanong ni Fernan kung dinala ng santo ang kanyang ipinakiusap at kinumpirma niya. Ngunit walang refund at walang palitan kapag ginamit na niya ito. Tinanong ni Bella kung ano ang ginagawa niya at bakit siya naroroon. Sinabi ni Fernan sa kanya na patutunayan ni Jace na mayroong enerhiya ng demonyo sa loob niya. Tinanong niya kung paano niya gustong gawin iyon. Ipinaliwanag ni Jace na naghanda sila para sa ganitong uri ng sitwasyon at mayroong isang propesya na babalik ang mga demonyo sa mundo. Walang mas tumpak kaysa sa mga artifact na makakatuklas ng mga demonyo o enerhiya ng demonyo. Tinanong ni Jace kung ano ang pangalan niya, at ipinakilala ng dalaga ang kanyang sarili bilang si Bella Huen, isang second-year na knight. Tinanong ni Jace kung maaaring hawakan ng kanyang senior ang bolang ito gamit ang dalawang kamay dahil papasok ang mana sa katawan nito at susuriin ito. Tinanong ni Luina kung sigurado si Fernan, at sinabi niyang nagtitiwala siya kay Jace. Mukhang nag-aalala si Bella, at sinabi ni Jace na huwag kabahan. Ibinubulong na hindi siya makapaniwalang nahawaan ito at pumunta lang dahil binayaran siya. Dapat niyang gawin lang kung ano ang komportable para sa kanya. Inilahad ni Bella ang kanyang mga kamay at sinabing gusto na niyang tapusin ito at matanggap ang kanyang paghingi ng tawad. Isang malakas na liwanag ang suminag na naging sanhi upang buksan ni Jace ang kanyang mga matang parang sa soro. Nagkomento siya na nagbago ang kulay ng bola. Tinanong ni Bella kung ano ang ibig sabihin nito at kung ibig sabihin ba'y wala siyang enerhiya ng demonyo, ngunit sumagot si Fernan na kabaliktaran iyon. Nagbabago ang kulay ng bola kapag nakakatuklas ito ng enerhiya ng demonyo. Sabi ni Bella, hindi ito maaaring mangyari at sinusubukan siyang pakalmahin ni Fernan. Ngunit nagsimulang bumigka si Jace ng isang panalangin sa Diyos na dragon upang linisin ang kasamaan, lumilikha ng isang bolang apoy para subukang ipadala si Bella sa impyerno. Sumigaw ang dalaga ng pangalan ni Jace at dahil doon, bumagsak sa lupa ang sibat. Nagawang depensahan ni Luina ang mahika gamit ang kanyang espada. Sumigaw si Jace na kukunin niya ang kanyang buhay. Ilang sandali pa, ibinuod niya na ang mga estudyante ay nahahawaan ng enerhiya ng akademya, at gusto niyang malaman kung talagang hindi nakatagpo si Bella ng isang demonyo. Sumagot si Fernan na binabantayan na niya ito sa mga nakalipas na araw at walang anumang kahina-hinala. At sinabi ni Jace na magiging kakilakilabot kung tama siya. Mas mabuting humingi ng tulong, ngunit tinanggihan ito ni Fernan dahil magtatago ang mga demonyo kung ito ay mailalathala. Dapat makinig ng mabuti si Jace dahil hindi maaaring malaman ng mga demonyo na may kaalaman sila tungkol dito. Mayroon siyang plano at kung tutulungan, magagawa niyang lipulin ang lahat sa isang pananambang. Inulit ito ni Jace at sinabing ipadala na lang kung ano ang kailangang gawin.
Tinanong ni Fernan kung kaya niyang pawiin ang enerhiya ng demonyo sa loob ni Bella. Hiningi ng santo ang kanyang kamay, ngunit tila naghihinala si Bella na sinusubukan niyang kunin ang kanyang buhay. Sabi niya, lilinisin niya lang ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan at wala nang iba pang gagawin. Sumigaw si Bella na sinungaling siya at may mga matang nababaliw bukod pa sa takot siya. Sumigaw si Luina kay Fernan na gumawa ng isang bagay. Inulit ng binata na hindi masamang tao si Bella, at kung hindi niya ititigil ang tingin na yon, masisira ang kalahati ng kanyang trabaho. Sinuri ito ni Jace at ibinalik ang kanyang titig na parang soro habang humihingi ng paumanhin. Hiniling niya na ibigay ang kanyang kamay dahil lilipulin ng orden ang lahat ng masama at mga demonyo, ngunit hindi sasaktan ang mga inosente at biktima. Tinanong ni Bella kung talagang nililinis ng mahikang ito ang enerhiya ng demonyo, at kinumpirma ni Jace dahil hindi niya ito sasaktan sa paghawak sa kanyang kamay. Nagbabala siya na magkakaroon ng kaunting pagkasunog sa loob. Ngayon, sinabi ni Jace na nalinis na niya ang lahat ng masamang enerhiya habang si Bella ay nakahiga sa sahig na walang malay. Ilang minuto ang lumipas, nagkomento si Luina na matibay ang gusali dahil hindi ito gumuho sa spell ni Jace. Sinabi ni Fernan na itinayo niya ito para makayanan ang mga shockwave, ngunit gusto niyang malaman kung ayos lang si Bella. Kinumpirma ni Luina dahil malapit nang magising ang kanyang kaibigan, kaya dapat niya itong buhatin papunta sa dormitoryo, ngunit nakiusap si Fernan na maghintay. Nagbuhos siya ng alak sa bibig ni Bella at sinabing hindi gaanong kahina-hinala kung mukha siyang lasing. Walang masama sa pag-iingat sa mga demonyo, at sumagot si Luina na magiging masama ito para sa kanyang imahe. Sinabi ni Fernan sa kanya na takpan ang mukha ni Bella ng tela kung ganoon. Nagpasalamat si Luina sa tulong, at napag-isip-isip ng bida na nalulutas nito ang kanyang problema. Kailangan niya lang gamitin si Jace para hanapin ang lahat ng taong nahawaan ng enerhiya ng demonyo at linisin sila. Sa ganitong paraan, mababawasan niya ang kaguluhan pati na rin maiiwasan ang paparating mula sa mga demonyo sa pinakamagandang sitwasyon. Una, ihahanda niya ang mga bagay para sa pagpupulong sa Yacht Club at iniisip na naimbestigahan na niya ang mga kahina-hinalang tao mula sa guild, natagpuan ang isa na naging empleyado at hindi alam kung nagtatrabaho sila kasama ng mga demonyo. Ito ang pinakanatural na sitwasyon kung saan sa tingin niya ay hindi ito kaugnay dito at hindi mahirap magplano kapag alam niya ang hinaharap. Kung mangyayari ang lahat ayon sa plano, dapat magtiwala si Ain sa kanya ng 100%. Hindi magtatagal at ituturing na niya itong kaibigan. Kinabukasan, pumunta siya sa daungan kasama si Heide, ngumiti at inihayag na oras na para mamingwit ng kaunti. Sabi ng direktor, narinig niya mula kay Professor Grad at ibinuod na gusto niya ng eksklusibong karapatan na magbenta ng mga bangka. Dapat nilang sabihin na naibenta nila ang Sea Dragon sa magandang presyo, ngunit sobra na ang eksklusibong karapatan, nagtatanong tungkol sa isa pang kondisyon. Bilang kapalit sa paggarantiya ng eksklusibong karapatan para sa akademya sa susunod na 20 taon, ibibigay niya ang mga materyales ng Sea Dragon sa makatwirang presyo. Napag-isip-isip ni Fernan na mas mahalaga ang mga bangkay ng mahiwagang hayop kung hindi gagalawin. Karaniwan, hindi niya ito tatanggapin, ngunit ngayon ay hindi na siya maaaring umatras. Kaya sinabi niyang idadagdag niya ang kondisyong ito sa kontrata. Iniisip na ang negosyo ng bangka sa akademya ay magdadala ng mas malalaking benepisyo. Sa labas, binati ni Heide si Fernan, ngunit sinabi ng binata na hindi na kailangan dahil hindi naman ito ang kanyang unang kontrata. Tinanong ni Heide kung bakit siya nagpumilit sa eksklusibong karapatan at nangangailangan iyon ng suporta ng pamilya. Sa totoo lang, hindi niya iniisip na papayag ang duke at hindi ito maganda. Ngunit sumagot si Fernan na hindi pa ito para sa ngayon, ngunit magkakaroon ng pagkakataon sa lalong madaling panahon. Nagdududa si Heide doon, ngunit tinanong ng bida kung nasaan ang listahan ng mga empleyado ng Yacht. Sinabi ng kanyang kalihim na iniwan niya ito sa mesa, at tinanong ni Fernan kung mayroong mga suspect, ngunit wala. Makatuwiran ito dahil kung madali silang matutuklasan, hindi sila magiging mga demonyo. Sa pagkakataong ito, si Aina ang bahala sa lahat, kaya hindi na kailangang mag-alala, ngunit magiging masama kung masisira ang bangka. Ang bida ng propesya ay tuluyang kakampi sa kanya, at oras na para tingnan ang resulta ng kanyang pangingisda. Sa library, tinanong ng Ego kung kumusta si Ain, at sinabi niyang maayos siya dahil salamat sa mga spiritual herb. Ang mahika ng banal na ibon ay ganap ng nasipsip. Sinabi ni Gardner na mabuti iyon, at dapat nilang punan muli ang kanyang mahika kasabay ng pagbebenta ng adamant para sa pera. Talagang mabuti na magkaroon ng mayamang kakampi, at sinabi ni Ain na kung pag-uusapan iyon, gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ni Gardner tungkol sa pagsama kay Fernan sa kanya, na ikinagulat ng Ego. Inulit ni Ain na mayaman siya, at mas makakabuti na nasa tabi niya ito. Ngunit sinabi ni Gardner na hindi ito masamang ideya. Hindi sila mga hangal at malalaman nila kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, kaya sumagot si Ain na mas mabuting ipakita ito kay Fernan ng personal. Ngunit hindi pa siya nakakakita ng demonyo o masamang nilalang dati, kaya hindi siya sigurado. At sumagot si Gardner na umiiral ang mga demonyo at magpapakita sila. Kahit na makisama siya, hindi siya dapat magtiwala ng lubusan.
Ang mga Fellenberg ay minsang nakipagkasundo sa mga demonyo. Sila ang uri ng mga tao na walang pakialam kung sino ang kanilang kinakasundo basta't kumikita sila at kilala sila para dyan. Sa huli, masama ang makipag-ugnayan sa kanila, ngunit itinanggi iyon ni Ayn. Sinasabing hindi kailanman gagawin ng kanyang anak na si Fernan ang ganoong bagay. Napansin niya ang isang bagay na kakaiba at mabilis na sinabihan ang ego na magtago. Si Veloci Vendors, ang pinakamahusay na estudyante ng mga kabalyero, ay lumitaw at tinawag si Ayn. Nagtaka ang binata kung bakit siya hinahanap at sinabi ni Veloci na nakatanggap siya ng imbitasyon sa yacht club. Nakasulat doon na maaari siyang magdala ng bisita at naisip niyang isama si Ayn. Sabi ni Veloci, kailangan niya ng rekomendasyon mula sa isang miyembro para makapasok. At dahil isa siyang armian at pasok siya sa mga kwalifikasyon. Inulit ito ni Ayn at nagkomento si Gardner na kung sasali siya sa mga mayayamang bata, siguradong sangkot si Squabin. Sinusubukan siyang isali ng lalaking ito sa gulo, at lahat ay sinusubukang lumayo sa kanya dahil kay Squabin. Naisip ni Ayn na mas mabuting huwag pumunta at sinubukang magpasalamat, ngunit sinabi ni Gardner na maghintay muna. Kung sa yacht club iyon, kailangan nilang pumunta sa karagatan, kaya dapat siyang pumunta dahil may iniwang arrangement ang kanyang ninuno. Tinanong ni Veloci kung pupunta siya, at kinumpirma ni Ayn na kailangan lang niyang malaman ang petsa at oras mamaya. Pumayag siya at tumalikod para umalis, habang sinasabi ni Gardner na kung lahat ay ayon sa plano, gagamitin niya ang Sinon 1 arrangement doon. Tinanong ni Ayn kung gaano karami ang mga ito, at sinabi niya na kung mas marami, mas maganda para sa pagharap sa mga demonyo. Sa ibang lugar, iniabot ni Fernand ang imbitasyon sa yacht club kay Luina. Sabi ng dalaga, para makatanggap ng imbitasyon mula sa taong sumubok na harangan ang kanyang pagsali, matagal na siyang nabuhay para dito. Sinabi niyang miyembro rin ng yacht club si Bella, at mukhang medyo naguluhan si Fernand. Naisip ni Fernand na hinaharangan niya si Luina sa pagiging miyembro at dapat niya itong pilitin gamit ang utang. Pero sa totoo lang, may mga hindi gaanong kwalipikadong tao kaysa kay Luina bilang miyembro ng club at tinanong niya kung bakit siya biglang nagbago ng isip. Sabi ni Fernand, nakahanap siya ng mga bakas ng isang masamang nilalang. Nakatanggap siya ng impormasyon na may mangyayari sa club kaya naglagay siya ng patibong. At sinabi ni Luina na perpekto iyon at hinding-hindi niya mapapatawad ang ginawa nila kay Bella. Dahil oras na para maghiganti at binati ni Fernand ang magandang saloobin niya. Tinanong niya kung nagising na si Bella pero itinanggi ito ng dalaga kahit isang buong araw na ang nakalipas. Pareho nilang iniisip kung sinunog ba siya ni Jace dahil sa galit. Tumayo si Fernand at sinabing oras na ng tanghalian kaya dapat na silang umalis. Paalis habang lumitaw si Varen, umupo siya sa lupa at yumuko ng ninenerbiyos, iniisip kung paano ito nauwi sa ganito. Dahil siya, ang ipinagmamalaking tagapagmana ng mga Kalbonder, at dating pangalawa sa pinakamagaling sa combat department, ay natalo ng isang armian para maging pinuno ng pamilya. Pagkatapos ay pinabayaan siya ng prinsipe na itinuturing niyang suporta, si Veloci, na gusto niyang maging kaibigan, ang kasalukuyang nakatanggap ng imbitasyon sa yacht club na gustong-gusto niyang salihan. Dapat ay sa kanya ang pwestong iyon, at dapat siya ang nakatanggap ng imbitasyon. Lahat ay nasisira dahil sa lintik na armian na yon pero may papalapit. Tinanong ni Ayn kung gusto ni Varen na mananghalian kasama niya.